Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Makikita dito na mabilis nang umalis doon ang ating bida dahil binalik muna nito ang bata sa kanilang bahay bago puntahan si Ubok. Pagkapasok ng dalawa sa kanilang restaurant ay sinabi ng nanay na iba daw ang White Horse Squad. Mapapahamak daw si Gang kung mamaliitin lang niya ang grupong yon. Sinabi naman sa kanya ni Yeri na hindi nito kailangang mag-alala dahil ang sinabi sa kanya ng ating bida ay kakausapin lang naman niya ang mga ito. Bigla namang nag-iba ang itsura ng matanda dahil meron agad itong naisip. Kung sigurado daw siya na yun lang ang gagawin doon ng ating bida ay pwede nilang taasan ng 3 beses ang huli nilang pastahan. Tinignan naman nito ang kanyang nanay dahil inisip nito kung papalagan ba niya ang gusto nito. Pero, sinabi na lang nito na wag nilang gawing laro ang problema ni Gang dahil pwede talaga siyang mapahamak dahil doon. Lumipat naman na ang ating storya sa isang maliit na guardhouse na nakatayo sa gitna ng tubig. Sa loob nito ay makikita natin ang 2 lalaki na nakaupo lang habang nagbabantay. Pagkatingin ng isa sa kanyang harapan ay nagulat ito nung nakita niya na merong lalaki na naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Kahit pinatigil siya nito ay hindi niya ito pinakinggan dahil tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Nung nakita ng lalaki na hindi ito tumitigil ay sinabi nito na bumalik na lang siya dahil isa daw itong restricted area. Alam naman ito ni Gang pero para makasigurado ay tinanong nito kung yun ba ang daan papunta sa White Horse Squad. Hindi naman natuwa doon ang bantay dahil kung alam daw ito ng batang yun ay ang ibig sabihin ay may nagsabi sa kanya nito. Galit na sana nitong paalisin ang ating bida pero bago pa niya ito masabi ay bigla na lang itong napunta sa kanilang tabi. Dahil alam nito na taga White Horse Squad sila ay tinanong nito kung doon ba nila dinaan ang kanyang kaibigan at kung oo ay gaano nakatagal nung nangyari yun. Nung napansin ng lalaki na bigla na lang napunta sa kanyang likod ang tabachoy ay mabilis agad itong lumingon sa kanya. At dahil doon ay inisip nilang dalawa na delikado si Gang kaya sinubukan agad nila itong atakihin. Pero, sa isang iglap lamang ay mabilis na silang natalo ng ating bida kaya makikita natin na nakahiga na ang mga ito sa lapag. Meron pa palang kasama ang mga ito sa malayo kaya nung nakita nila ang nangyari sa kanilang mga bantay ay tinire agad nila si Gang ng arrow. Pero, kahit ang surprise attack na ito ay hindi gumana dahil makikita natin na madali lang niya itong nasalo. Nung napansin ng gumawa noon na nakita na siya ng ating bida ay tinanong agad nito kung sino siya at ano ang ginagawa niya doon. Tinanong din nito kung sigurado ba si Gang na gusto niyang gawin yon dahil pinapatay daw ng kanilang squad ang buong lahi ng tumatabla sa kanila. Dahil sa narinig ng ating bida ay nabali nito ang hawak niyang arrow nang dahil sa sobrang galit. Sinabi nito na hindi niya alam na ganun na daw pala ang pamamalakad ngayon ng White Horse Squad. Kaya, hindi na nito napigilan ang kanyang nararamdaman dahil hindi na ito nakipag-usap sa kanila at bigla na lang ginamit ang kanyang skill. Pagkatapos noon ay lumipat na agad ang ating storya sa kabilang guardhouse na mas malapit sa kanilang headquarters. Napatingin naman ang mga bantay sa loob nito sa kanilang harapan dahil meron silang narinig na malakas na tunog galing doon. Bigla na lang silang napasigaw ng malakas dahil nakita nila na sobrang taas na ng tubig papunta sa kanila. Dahil wala namang tao doon ang kayang pumihil sa ginawa ni Gang ay hinayaan na lang nila itong tumama sa kanila. Pinakita sa malayo ang ginawa ng ating bida at makikita natin na nawala na ang tubig sa kanyang tinatapakan. Pagkatapos noon ay meron na din itong nakita sa malayo ang daan papasok sa headquarters.
Kaya, bago pa bumalik sa normal ang ilog ay mabilis na itong tumakbo papunta doon. Lumipat naman na ang ating storya sa loob at makikita dito na naramdaman na rin nila doon ang ginawa ni Gang. Ang grupong yun pala ang mga siraulo na nagdala doon kay Ubok. Habang iniisip ng kanilang team leader kung lindol ba ito ay tinawag siya ng kanyang kasama. Sinabi nito na masyado nang mahina ang pulso ng lalaki kaya baka hindi na daw ito mabuhay pag iniwan nila ito doon. Dahil kilala nito si Ubok ay sinabi nito na hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi yun mamamatay ng dahil lamang sa ganun. Habang lumalabas na ito sa kulungan ay sinabi niya sa kanyang mga kasama na pagkatapos nila itong posasan ay umalis na agad sila doon bago pa ito magising. Sa labas, nanlaki agad ang mga mata nito nung nakita niya na hindi pala talaga lindol ang narinig niya kanina. Damaloy na pala doon ang tubig ilog kaya inisip agad nito na merong problema. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung nakita niya na merong naglalakad malapit sa entrance. Nung namakan niya kung sino ito ay nagtataka niyang tinanong sa kanyang sarili kung ano kaya ang ginagawa doon ng beast ng Yellow Dragon Mountain. Lumipat naman muna ulit ang ating storya sa gitna ng lugar na iyon dahil sinasabi na ni Yang ang kanyang report sa kanilang leader. Natigil naman muna ito sa kanyang mga sinasabi dahil naramdaman na din doon ang ginawa ng ating bida. Dahil iba ang pakiramdam doon ng kanilang boss ay tinanong agad nito sa mga bantay sa labas kung ano ang nangyayari. Sinabi naman sa kanya ng isa na meron daw nangyayaring kakaiba sa harap ng kanilang entrance at pag alam na daw niya kung ano ito ay ipapaalam agad niya ito sa kanya. Pagkatapos noon ay pumunta na ito sa kanilang control room para gamitin ang mic at kuhain ang atensyon ng lahat ng mga group leaders. Sinabi nito na tignan daw nila kung ano ang nangyayari sa entrance at gawan agad ito ng paraan. Nung narinig ng lahat na paparusahan nila ang hindi susunod sa utos na yun ay naghanda agad ang mga ito. Hindi natin alam kung narinig ba ito ni So-hong pero pinakita dito na nandoon na din pala siya sa White Horse Squad. Kailangan nilang bilisan kung gusto nilang pigilan ang ating bida dahil makikita dito na dir-diretso lang ito sa paglalakad papasok sa kanila. Bumalik muna ang ating storya ng ilang oras bago pumunta doon ang ating bida dahil makikita dito na kinakausap ni Yang si So-hong. Sinasabi nito sa binata na 3 ang sa tingin niya pero hindi daw ito sigurado kung ilan ang eksaktong numero nito. Hindi naman alam ni Hong kung ano ang ibig sabihin ni Yang kaya tinanong nito kung ang ibig ba nitong sabihin ay may mga kakambal ang kanyang master. Kung kailangan niya itong ipaliwanag ay mas madali daw sabihin na ito ay ang iba niya katauhan at hindi mga kakambal. Sinabi nito na isipin niyang mabuti ang buong panahon na magkasama sila ng matanda. Tinanong nito kung parehas ba talaga ang kanyang ugali at hindi nag-iba sa tagal nilang magkasama. Pwede daw itong maging mabait ng ilang taon at bigla na lang nagiging mapilit sa kanyang mga kailangang patayin sa iba. Kahit na parang napansin din ito ni Hong ay bigla na lang itong tumawa dahil wala naman daw pruweba ang lalaki. Kaya, galit itong tumayo at pinaalala kay Yang ang kanyang sinabi na pag hindi totoo ang kanyang mga sinabi ay papatayin niya ito. Tumingin naman sa kanya ng seryoso ang kanyang kausap at sinabi na ngayon lang daw niya iyon narinig. Hindi naman makapaniwala si So-hong nung bigla na lang may lumabas sa kanyang likod at sinabi na siya daw ang nakarinig noon. Meron ulit lumabas doon at sinabi na siya ang unang nakausap ni Hong pero hindi pa daw niya ito sinasabi nung mga panahong yun kaya hindi rin niya yun narinig. Pare-parehas ang itsura ng mga ito kaya tinanong nila si Hong kung ano ang masasabi niya at kung kaya daw ba niyang sabihin na iba-iba ang pagkataon nilang 3. Dahil hindi ito nakagsagot agad ay bigla na lang nitong pinagdikit ang kanyang mga kamay. Nag-iba agad ang kanyang itsura sa mukha ng matanda at tinanong kung sino ang kanyang nakikita. Sa totoong mundo daw ay hindi niya binago ang kanyang itsura pero ginamit niya ang kanyang skill para makita nito kung sino ang gusto niyang makita. Dahil nakita nito ang galit na ekspresyon ni Hong ay pinitik na agad nito ang kanyang daliri para alisin ang skill. Pinaliwanag sa kanya ni Yang na isa lamang iyong mahinang level ng hallucinating trait. Pero, dahil wala siyang ibang alam kundi ang makinig sa kanyang master ay madali lang siyang nahuhulog sa ganong skill. Kahit gaano daw kalakas ang kanyang pisikal na katawan ay mahina naman daw ang kanyang mentalidad.
Dahil ang buong akala nito ay kailangan niyang maghiganti ay mas madali itong nagawa sa kanya ng matanda. At para maging makatotohanan ang lahat ay kailangan nito ng ibang mga tao na sasang-ayon sa mga ginawang kwento ng kanyang master. Ang mga mahihinang nilalang daw sa Heaven and Earth Society ay mga puppet lang ng matanda dahil kahit sabihin nito na mamatay sila sa kanilang mga pwesto ay gagawin daw nila ito para sa kanya. Tumigil na ito sa kanyang mga sinasabi dahil iyon pa lamang daw ang kanilang mga nalalaman sa ngayon. Hindi daw nila sasabihin kay Hong kung ano ang iisipin dahil siya na daw ang baalang magdesisyon para sa kanyang sarili simula ngayon. Dahil hindi ito nagsasalita ay binigyan na muna siya ng oras ni Yang para mapag-isa at mag-isip. Bumalik naman na sa kasalukuyan ng oras at bigla na lang pumasok sa kwarto ni Hong ang isang lalaki at tinanong kung hindi ba siya lalabas doon. Sinabi sa kanya ni Huang Jiyu, ang kasama lagi ni Yang na nandoon daw ang beast ng Yellow Dragon Mountain. Dahil hindi nito alam na si Ubok ang kanyang pinuntahan doon ay sinabi nito sa binata na nandoon daw ang ating bida para makita siya. Dahil hindi pa rin masyadong alam ni Hong kung ano ang iisipin sa kanyang mga nalaman ay hindi na lang muna ito nagsalita. Dahil doon ay malakas ng senare ni Jiyu ang pinto at sinabi na hindi daw talaga niya gusto ang mayabang na lalaking iyon. Sa harap ng kanilang entrance, makikita natin na unti-unti nang nakakapasok si Gang habang pilit siyang pinipigilan ng iba. Kahit sabay-sabay pa silang umaatake ay madali lang itong naiiwasan ng ating bida at nakakapag-counter-attack. Dinadaan ito ng kanyang mga kalaban sa kanilang dami pero wala itong hirap ginagawa ng paraan ni Gang. Sa isang iglap lang ay natalo agad nito ang isang grupo na unang rumesponde sa utos sa kanina ng kanilang boss. Lumipat naman muna ang ating storya sa kulungan ni Ubok dahil bigla na lang may dumating doon at sinabi na sila na daw ang magbabantay sa kanilang bilanggo. Habang umaalis ang mga bantay kanina ay tinanong ng isa kung ayos lang ba na ibigay lang nila ito sa ibang grupo. Sinabi naman ng kanyang kasama na wag na nila itong pansinin dahil meron daw silang sulat galing sa mas mataas na tao kaya hayaan na lang daw nila ito. Pagkapasok doon ng mga bagong bantay ay tinawag agad ng isa ang Grim Reaper na si Gaubok. Nakangiti nitong sinabi na hindi talaga niya maintindihan ang buhay dahil dati daw ay hinahangaan siya ng lahat pero ngayon ay bilanggo na lang nila ito. Nakita naman ng kanyang kasama ang lagay ng lalaki kaya tinanong nito kung patay na ba yun. Sinabi nito na dapat lang dahil pag nagkita daw sila ng kanilang boss at sinabi nito ang kanyang mga nalalaman ay yari daw siya. Kaya, nilabas nito ang kanyang sandata at sinabi na kailangan niyang siguraduhin na hindi na talaga iyon mangyayari. Pero, bago niya ito magawa ay pinakita na ang ating bida na nasa entrance. Sinigaw nito ng malakas sa lahat ng nakikinig na wala daw punto ang kanilang ginagawa dahil dadami lang daw ang mapapahamak pag tinuloy nila yon. Kaya, kung gusto daw nila na matapos na ang gulo ay ilabas na nila ang kanilang dinukot o kaya naman ay palabase nila ang kanilang boss dahil siya lang daw ang kanyang kakausapin. Meron naman nagsalita sa taas at sinabi na ang akala daw nila ay marami ang sumugod sa kanilang clan dahil sa mga nangyari pero isang tabachoy na lalaki lang pala ito. Aaminin daw ng matanda na hindi biro ang ginawa ni Gang dahil bago makarating doon ay natalo nito ang isang grupo ng kanilang squad pero sinigigurado daw nila na hindi niya kakayanin ang tatlong grupo na naghihintay sa kanya doon. Hindi na nila hinintay ang sasabihin ng ating bida kaya sinabi na ng tatlong leader sa kanilang mga kasama na sabay-sabay nilang atakihin si Taba para wala na itong magawa. Habang nakatingin sa napakaraming sundalo ay napabuntong hininga na lang ang ating bida. Gusto na lang daw sana niyang pag-usapan ang problema pero dahil sa kanilang gagawin ay wala na daw siyang magagawa. Sa isang iglap lamang ay makikita natin na unti-unti nang natatabunan ng mga sundalo ang ating bida. Pero, bigla na lang may nakitang liwanag sa gitna nito. Ginamit pala ni Gang ang isa sa kanyang mga secret skill na Patch and Mass Thunder. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay parang merong sumabog na napakalakas ng bomba kung nasaan sila. Kaya, naramdaman at narinig ng lahat ng tao sa kanilang squad ang nangyari. Dahil nasa isang kuweba lang sila Ubok ay malakas nilang naramdaman ang yanig ng lapag. Dahil doon ay nadulas ang bantay nito papunta sa kanyang katawan nang hindi nito napipigilan.
Tatayo na sana ito pero nagulat siya nung bigla na lang siyang hinawakan ni Ubok. Gising na pala ito at makikita natin na nakangiti nitong sinabi na naalala na talaga niya kung sino siya. Siya pala ang walang kwentang Cho Chong na sumali lang sa kanilang squad dati para pumatay. Nagulat naman ang kanyang mga kasama nung narinig nilang sumigaw ang kanilang leader sa harap ng kanilang bilanggo. Ang akala nila ay ginugulpi na nito si Ubok hanggang sa mamatay siya dahil naririnig nila na minumura niya ito ng paulit-ulit. Pero, bigla na lang itong tumahimik at tumayo na lang nang wala man lang paabi. Tatanungin sana ng dalawa kung tapos na ba siyang patayin si Ubok pero nakita nila na may kakaibang nangyari sa kanyang katawan. Bago pa nila ito malapitan ay bigla na lang nahulog sa kanilang harapan si Cho na mukhang ilang daang taon nang patay. Napansin na rin nila na nakatayo na si Ubok at naalis na rin nito ang kanyang poses. Dahil medyo nanghihina pa ito ay dahan-dahan niyang sinabi sa dalawa na kadiri daw talagang kunin ang buhay ng isang walang kwentang tao. Pero, wala naman siyang magagawa dahil hindi pa tuluyang bumabalik ang kanyang lakas. Kaya, mabilis nitong hinawakan ang katawan ng dalawa para gawin din niya sa kanila ang kanyang ginawa kay Cho. Sa ibang parte naman, napalabas ng kanilang lugar si Huang dahil sa lakas ng narinig nilang tunog. Nakita agad nito kung saan yun nanggaling dahil merong isang malaking lubog sa lapag sa kanilang harapan. Ang una nitong naisip ay nag-awan na ng kanilang mga kasama ang beast ng Yellow Dragon Mountain. Pero, nung nakita niya na ang ating bida na lang ang nakatayo ay inisip niya kung bakit ba talaga ito nandoon. Dahil wala naman na silang ibang dinala doon kundi si Hong at Ubok ay napagtanto na nito na baka dahil nga ito sa Grim Reaper. Sa lugar ng ating bida, kalmado lang itong nakatayo sa kanyang pwesto pagkatapos niyang gamitin ang kanyang napakalakas na skill. Kahit isa sa mga sundalo na sumugod sa kanya ay wala nang nakatayo kaya tumingin na ulit ito sa harap. Dahil hindi pa rin nila nilalabas si Ubok o ang kanilang boss ay sinabi nito na mukhang hindi pa ata yun sapat para sa kanila. Tinanong nito kung kailangan pa ba niyang wasakin ang buong lugar na yun para lamang sumunod sila sa gusto nito. Lumipat naman na ang ating storya kay So Hong dahil makikita natin na umalis na rin ito sa kanyang kwarto. Bigla naman itong napatigil sa kanyang paglalakad nung napansin niya na may mga sundalo na nagmamadaling tumakbo. Pagkaliko ng mga ito sa malaking bato sa harap ay napansin agad ni Hong na may kakaibang nangyari. Makalipas lamang ng ilang sandali ay bigla na lang nasira ang bato sa harap at lumilipad na rin doon ang mga sundalo kanina. Wala naman masyadong pakialam doon si So Hong pero nagulat ito nung may naramdaman siyang naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Ang lalaking ito pala ay ang ating bida at makikita natin na naramdaman din ito ang nasa harapan niya. Nung namakwan nito ang kanyang nakalaban dati ay nagtaka agad si Gang kung ano naman ang ginagawa niya doon. Naalala ni Hong ang sinabi sa kanya kanina ni Huang kaya habang nakatingin sila ng ating bida sa isa't isa ay tinanong nito kung nandoon ba siya dahil sa kanya. Hindi naman alam ni Gang kung bakit niya yun sinabi kaya tinanong nito ang lalaki kung bakit naman niya yun natanong. Nag-iba naman ang itsura nito nung naalala niya si Ubok at tinanong kung siya ba ang kumuha sa kanya. Hindi naman natuwa si Hong sa pinakitang bloodlust ng ating bida kaya sinabi nito na kahit hindi niya alam ang kanyang sinasabi ay pwede naman daw silang maglaban. Dahil sa sinabi nito ay bigla na lang kumalma si Gang at napabuntong hininga. Kung wala namang kinalaman si Hong sa kanyang sinasabi ay wag na lang daw siyang manggialam. Kung gusto daw talaga niyang maglaban ay kailangan niyang maghintay dahil kailangan muna niyang makita at maligtas si Ubok. Hindi naman na sumagot sa kanya si So Hong kaya dumiretso na lang ulit ito sa paglalakad. Pero, nung malapit na sila sa isa't isa ay bigla na lang silang may naramdaman. Kaya, nilabas agad ni Hong ang kanyang espada at naghanda agad si Gang. Kaya pala nila ito ginawa ay dahil may mabilis na mga sandata na muntik nang tumama sa kanila. Pero, dahil kakaiba naman ang lakas ng dalawang ito ay walang tumama sa kanila na kahit isa. Dahil hindi gumana ang ginawa nilang atake ay mabilis nang binawi ng mga siraulo ang kanilang mga sandata. Sinabi ng kanilang leader sa dalawang binata na hindi daw masama ang kanilang reflex.
Pero, ang sabi daw sa natanggap niyang report kanina ay isang tao lang ang kanilang hinahanap kaya tinanong nito sa kanyang kasama kung bakit dalawa sila doon. Sumagot naman agad ito sa kanyang leader at sinabi na ang lalaking may espada ay ang tinatawag nilang Sword Devil at siya ang gustong isali mismo ng kanilang boss. Nung narinig naman ito ni Gang ay napatingin agad ito sa kay So-hong pero hindi na muna ito nagsalita. Tinanong na din ng leader kay So-hong na kung nandoon din pala siya para hulihin ang nanloob sa kanila ay ano pa ang hinihintay niya. Tinanong naman ng kanyang kasama kung kailangan ba nilang hintayin kung ano ang gagawin nito o sabayan na nila ito sa paghuli. Sinabi ng team leader na kung gusto siyang isali sa squad ng kanilang boss ay kaya nito ang kanyang sarili kaya inutos na nito sa lahat ng hulihin na nila ang tabachoy at huwag na nilang intindihan kahit tamaan nila ang may espada. Napabuntong hininga naman ang ating bida habang nakatingin kay Hong at sinabi na kasama pala siya ng mga iyon. Hindi naman ito nakapagsalita agad pero sinabi nito na hindi siya kabilang sa mga iyon. Hindi naman na ito pinansin pa ni Gang dahil nakita niya na naghahanda na ang lahat ng kalaban para umatake. Pero, bago pa masabi ng kanilang leader ang attack ay mabilis na silang nabigyan ng ating bida. Hindi natin alam ang rason pero tinignan na lang siya ni So-hong habang lumalayo at hindi na niya ito sinundan. Lumipat naman muna ang ating storya sa opisina ng kanilang leader at makikita dito na pumasok sa loob nito si Ubok habang nag-uusap si Yang at ang kanyang boss. Nung napansin na ng dalawa nang nandoon na ang puro dugong lalaki ay nanlik parehas ang mga mata nila. Hindi makapaniwala ang leader na nandoon ang kanyang kuya kaya tinanong nito kung bakit siya nandoon at bakit ganun ang kanyang itsura. Sinabi nito sa dati niyang boss na nakalimutan na ba nito ang inutos niya sa kanyang mga alagad na dalhin nila dito ang kanyang ulo. Makikita naman sa mukha ng leader na hindi niya alam ang tungkol doon. Kaya, galit nitong tinanong si Yang kung ano ang ibig sabihin ni Ubok. Pinaalala naman sa kanya nito na ito daw ang lalaki na sinabi niya sa report nung nakaraan na pumihil sa isa sa kanilang misyon. Ang sinagot daw sa kanya nito ay siya na ang bahala kung ano ang nararapat na parusa kaya yun daw ang kanyang naisip. Sinabi nito kay Ubok na medyo nasobrahan daw ang kanyang ginawa pero hindi naman ito inaasahang magagalit siya ng ganun. Natawa naman doon si Ubok at tinanong kung sino naman ba ang hindi magagalit sa kanyang ginawa. Tumingin naman sa kanya ng diretso si Yang at tinanong kung gusto ba nitong manghingi siya ng tawad sa kanya. Unti-unti naman siyang lumakad papalapit at sinabi na kung sa kanya niya lang ito ginawa ay pwede pa sana siyang mag-sorry. Pero, hindi daw niya ito palalampasin dahil dinamay niya ang walang kinalaman niyang pamilya sa kanyang mga kalokohan. Hindi naman makapaniwa ang leader sa kanyang mga narinig pero hindi na muna ito nagsalita. Sumagot na ulit si Yang kay Ubok at tinanong kung ano ba ang kanyang gusto. Tinaas nito ang kanyang kamay at tinanong kung gusto ba niya itong putulin para maging patas na sila. Napangiti naman doon si Ubok dahil naisip nito na magandang ideya ang kanyang sinabi. Pag wala na daw ang kanyang kamay ay lagi niyang maaalala ang rason kung bakit yun nangyari at mag-iisip na siguro ito bago siya gumawa ng panibagong kalokohan. Hindi na kinaya ng leader ang kanyang galit kaya tinanong na nito si Yang kung meron ba itong ginawang masama sa pamilya ni Ubok. Yumuko naman agad sa kanyang harap ang lalaki at sinabi na ipapaliwanag na lang daw niya ito sa kanya lahat mamaya ng mabuti. Nagulat naman ang babae sa ginawa ng kanyang kuya kaya tinaas agad nito ang kanyang kamay para patigilin ito. Paglingon ni Yang sa kanyang likod ay nagulat ito dahil sobrang lapit na pala sa kanya ni Ubok. Pero, mabilis naman niyang nalabas ang kanyang espada at nahiwa ito. Alam ng kanilang leader na hindi patas ang laban dahil hindi buo ang lakas ng kanyang kapatid kaya sinabi nito kay Yang na wag niya itong papatayin. Lumingon naman ito sa kanyang boss at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil sinigurado daw niya na hindi mamamatay doon si Ubok. Ang akala nito ay wala nang malay ang kanyang kalaban pero nagulat ito nung bigla na lang siyang nahawakan nito. Para makaalis ay sinangga nito ang kamay ng lalaki at sinubukan agad itong saksakin. Pero, sinakripisyo nito ang kanyang kamay dahil sinalo niya ang patalim ni Yang gamit ang kanyang palad. Dahil hindi inaasahan ni Yang ang ginawa nito ay nakahanap na siya ng pagkakataon para mahawakan ang mukha ng lalaki.
Dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan ay makikita natin na unti-unti nang nawalan na buhay si Yang. Nung nasigurado na ni Ubok na patay na talaga ito ay tumayo na siya doon para kausapin na ang dati niyang leader. Pero, nagulat ito nung nakita niya na nakatayo sa kanyang harapan si Yang na para bang walang nangyari. Habang tinatanong nito kung paano niya iyon nagawa ay bigla na lang naging kakaiba ang kanyang paningin. Pagkatapos noon ay doon na niya naramdaman ang sobrang sakit sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Tinignan nito kung saan yun nanggagaling at pagtingin nito sa lapag ay nakita niya doon ang kanyang kamay. Dahil doon ay naramdaman na talaga ni Ubok ang sakit kaya napaluhod na ito sa lapag. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakakalma na si Ubok at natatawang sinabi na yun pala ang kanyang hallucination skill. Dahan-dahan itong tumayo at tinanong kay Yang kung kailan niya yun ang isang ginawa dahil hindi daw niya ito napansin. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na tatanggapin nito ang sinabi sa kanya ni Ubok bilang isang papuri. Pero, nilabas na ulit nito ang kanyang sandata at tinanong kung hanggang kailan ba siya uupo lang doon. Hindi daw maaari na si Zuko na lang ang sikat na Ghost Soul o Grim Reaper dahil lamang nawala nito ng isang kamay. Dahil wala namang pupuntahan ang kanilang ginagawa ay inutos na sa kanila ng boss na itigil na nila ito ngayon din. Pero, pilit tumayo si Ubok at sinabi na hindi na yun gagana sa kanya kaya gawin daw ulit nito ang kanyang hallucination skill. Nung sumugod ito papunta kay Yang ay masaya nitong sinabi nito na yun daw ang natatandaan niyang Ubok. Dahil hindi nila sinunood ang kanilang leader ay nagalit na ito kaya malakas nitong sinipa ang lapag habang sinasabi na tumigil na sila. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay umabot sa kanilang dalawa ang kakaibang kapangyarihan ng kanyang ginawa. Nung nahimasmasan na si Ubok ay bigla agad itong napatingin sa kanyang kamay. Hindi ito makapaniwala na nandoon pa rin ito dahil parang totoo daw talaga ang sakit na naramdaman niya kanina. Tumingin ito kay Yang at inisip na pagkapasok pa lang pala niya sa kwartong yun ay nahulog na agad siya sa kanyang skill. Makikita din dito na hindi makapaniwala si Yang dahil nasira lang ng ganun ng kanyang boss ang kanyang wall of hallucination nang dahil lamang sa kanyang key. Pagkatapos noon ay nagsalita na ulit ang leader at sinabi na wala na daw mag-aaway sa kanilang dalawa simula ngayon. Tinawag nito si Yang at tinanong kung totoo ba na meron siyang ginawa sa pamilya ni Gaubok. Hindi naman na nagsinungaling doon ang lalaki kaya sinabi nito na meron pero tinakat lang naman daw nila ito at hindi sinaktan. Tinignan muna nito sandali ang lalaki sa kanyang mata para malaman kung nagsisinungaling ba ito. Nung nakita niya na nagsasabi ito ng totoo ay sinabi ng leader na kailangan itong sabihin sa kanya mamaya ang buong report sa nangyari. Wala naman ang nagawa doon si Yang kaya yumuko na lang ito sa harap ng kanyang boss at sinabi na naiintindihan niya ito. Pagkatapos noon ay tinawag naman nito ang Ghost Soul na si Gaubok. Inamin nito sa kanya na meron talaga siyang plano para pabalaykan siya doon pero hindi daw sa ganang paraan. Alam naman daw siguro niya na wala siyang gagawin masama laban sa kanyang pamilya. Natigil naman ang kanilang usapan nung narinig at naramdaman na naman doon ang kakaibang lakas. Sigurado na daw ang babae na hindi ito basta-basta kaya tinanong nito kung sino kaya ang siraulo na susugod sa kanilang squad para maghanap ng gulo. Lumipat naman muna ang ating storya sa ibang pwesto sa lugar ng White Horse Squad. Merong nagmamadaling pumasok doon at sinasabi na mukhang kinakailangan na daw nila si Mr. Dang. Nagtaka naman ito nung sinabi sa kanya yun ng kanyang kausap dahil ang iniisip nito ay kanina pa tapos ang kaguluhan sa labas. Tinanong nito kung nasaan ang 12 grupo na mayayabang na tinatawag ang kanilang mga sarili na White Horse Elites. Sinabi naman agad sa kanya ng kanyang tauhan na nasa misyon ang 5 doon at ang 4 naman sa natitirang 7 ay natalo na. Inisip muna nitong mabuti kung pupunta ba siya kaya hindi muna ito nagsalita. Pagkatapos noon ay sinabi nito na wala siya sa mood kaya sabihin na lang daw niya ito sa Red Tiger o sa Blue Snake para sila na ang umayos ng gulong yun. Sinabi naman sa kanya ng kanyang kausap na naisip na din niya yun kanina pero nung pinuntahan niya ang mga ito ay wala din pala sila doon dahil sa misyon. Dahil doon ay napabuntong hininga na si Dang dahil inisip nito na wala na talaga siyang magagawa.
Habang tumatayo ay tinanong nito sa kanyang kausap kung paano natalo ang ibang grupo at kung isang malaking squad ba ang umatake sa kanila. Pinaliwanag naman agad sa kanya ng lalaking nagsasalita na isang tao lang daw ang gumawa ng lahat ng iyon. Hindi naman nakapag-react agad doon si Dang dahil inisip nito na baka nagbibiro lang ang kanyang kausap. Nung nakita nito na hindi siya nagluloko ay tinanong nito kung paano naman yun nagawa ng isang lalaki. Nung lumabas ito sa kanyang pwesto ay nakita agad nito kung ano na ang nagawa doon ng ating bida. Nung tumingin ito ng maayos ay nakita niya ang lahat ng kanilang mga tao na wala ng malay sa lapag. Natagpuan na rin niya kung sino ang may gawa nito dahil nakita niya si Gang na mabilis tinatalo ang mga kalaban. Nakita niya na meron talaga itong ibubugay kaya inisip nito na hindi masasayang doon ang kanyang oras. Kaya, sa isang iglap lamang ay bigla na lang siyang nawala sa kanyang pwesto. Bumalik naman na ang ating story sa ating bida at makikita dito na natapos na ulit siya sa isang grupo pero wala pa rin ang kanyang hinihiling. Maglalakad na sana ulit ito paarap pero hindi muna ito tumuloy dahil meron siyang naramdaman. Pagkawala ng usok ay nakita nito na meron na namang panibagong grupo ang nandoon para pigilan siya. Napabuntong hininga na lang ito dahil para daw silang mga langgam na hindi nauubos. Aatakihin na sana ito ni Gang pero natigil ito siya dahil meron siyang naramdamang mabilis na dumadating papunta sa kanyang direksyon. Simula kanina pa ay nanunood lang si Huang sa ginagawa ng ating bida kaya nagulat ito nung nakita niya na meron na lang biglang sumabog doon. Nung nakita na nito kung ano ang nangyari ay hindi ito makapaniwala na pumunta doon ang Black Scorpion King na si Mr. Dang. Ang lalaking yun daw ang isa sa 3 masters ng White Horse Squad. Habang nakatingin sa dalawang magkaharap sa isa't isa ay inisip nito na tapos na ito ngayon. Meron na daw totoong beast na lumabas para pigilan ang isa pang beast. Alam naman daw niya na malakas talaga ang Tabachoy na tagapagmana ng Patchen Clan. Pero, ang isang beast na lumalaki pa lang ay wala daw laban sa isang veteranong beast na marami ng experience. Dapat daw sana ay kanina pa nito inawat ang bata nung wala pa doon si Dang pero huli na daw ngayon ang lahat. Dahil hindi na nito alam ang kanyang gagawin ay tinanong na nito sa kanyang kasama kung nasaan ba ang kanilang captain. Sinabi naman nito na nandoon pa rin ito sa opisina ng kanilang boss dahil hindi pa tapos ang kanilang mga pinag-uusapan. Pagkadating ng Black Scorpion King sa lapag ay nakita nito na hindi agad kinaya ng kanilang mga tauhan ang impact ng kanyang pagbagsak. Kaya, sinabi nito na umalis na lang sila doon dahil makakaabala lang sila sa kanya. Pagkatingin nito sa ating bida at sinabi agad ni Dang na hindi siya makapaniwala dito. Nung sinabi sa kanya ng kanyang alalay na isang tao lang ang nanggugulo sa kanila ay hindi nito inaasahang isang Tabachoy na bata lang pala ito. Dahil doon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang Black Scorpion King kaya bigla na lang nitong inatake si Gang. Ang akala niya ay tinaaman nito ng solido sa mukha ang ating bida pero naiwasan pala niya ito ng walang hirap. Mabilis namang mag-adapt ang kalaban kaya nung napansin nito na nakaiwas dito ang ating bida ay ginamit agad nito ang kanyang siko. Dahil sa mabilis nitong pag-iisip ay makikita natin na tumalsik si Gang sa isang malaking bato. Hindi na siya pinagpahinga pa ng Black Scorpion King dahil sinuntok agad nito ang ating bida. Madali itong nasalag ni Gang pero dahil sa lakas ng puwersa nito ay nag-crack ang kanyang sinasandalan. Nilakasan pa nito lalo ang kanyang kapangyarihan kaya tuluyan ang nasira ang bato at tumalsik na sa kabilang dulo ang ating bida. Ang akala nito ay sapat na ang kanyang ginawa para matigil na ang gulo sa kanilang lugar. Pero, nanlaki ang mata nito nung nakita niya ang mabilis lang tumayo ang Tabachoy at dahan-daang naglakad papunta sa kanya. Inisip nito na paano kaya nito kinaya ang 70% na lakas ng kanyang Iron Chain Punch. Habang pinapakiramdaman ang kanyang kamay na tinamaan ang suntok ng lalaki ay tinanong nito kung siya ba ang boss ng White Horse Squad. Dahil sa tanong na yun ay napagtanto agad ng Black Scorpion King na ang kanilang boss pala ang hanap nito. Pero, napansin agad nito na hindi alam ng Tabachoy na yun na babae ang kanilang boss. Kaya, bigla na lang itong natawa dahil meron siyang naisip na ideya.
Nagpanggap itong leader at tinanong sa ating bida kung bakit siya nito hinahanap. Hindi naman na ito pinagdudahan pa ni Gang kaya sinabi agad nito na meron siyang kailangan sa kanya. Nahiya ito sa kanyang ginawa doon pero sinabi nito na sila naman daw ang unang sumugod kaya hindi siya manghihingi ng tawad sa kanyang mga nasira. At kung gusto daw nito na matapos na ang gulo doon ay ilabas na lang nila ang kanilang kinuhang lalaki. Dahil sa sinabi sa kanya ni Gang ay medyo naintindihan na nito kung bakit bigla na lang itong pumunta sa kanilang lugar. Dahil ginanahan ito sa kanilang laban ay nagpanggap ito na alam niya ang sinasabi ng ating bida. Nag-iba ang itsura ni Gang nung sinabi sa kanya ni Dang na late na daw siya dahil katatapos lang ng kanilang execution sa lalaking sinasabi niya. Nakakaloko pa nitong sinabi na pwede naman daw niyang kunin ang bangkay nito para ibalik sa kanila. Dahil doon ay makiksiya natin na bigla na lang naglabas ng kakaibang lakas si Gang. Seryoso nitong tinanong sa akala niyang boss kung totoo ba talaga ang kanyang mga sinabi. Hindi naman ito agad nakasagot dahil namangha ito sa lakas ng tabachoy. Inisip nito na sayang daw ang lalaking yun kung patatakasan lang nila. Kaya, tinanong na rin ito si Gang kung bakit naman daw siya magsisinungaling sa kanya. Sa isang napakabilis na iglap lang ay bigla na lang may naramdamang kakaibang sakit ang Black Scorpion King sa kanyang dibdib. Nung napansin nito kung ano ang nangyari ay nakita na lang niya na nakalagpas na sa kanya ang ating bida. Galit na sinabi sa kanya ni Gang na dahil sa kanyang ginawa ay matatapos na ngayon ang kanyang White Horse Squad. Tandaan daw niya ang rason ng kanilang pagkasira ay ang pagpatay nila sa tatay ng 3 inosenteng bata. Pagkasabi nito sa siraulo ay doon na niya naramdaman ang lahat ng sakit. Habang naglalakad na padiretso ang ating bida ay unti-unti na nang nalaglag sa lapag si Dang dahil hindi na talaga ito kinaya ng kanyang katawan. Pagkatingin ni Gang sa kanyang harap ay nakita nito ang isang malaking bahay na parang lugar kung nasaan ang mga importanteng tao sa kanilang squad. Kaya, makikita natin na naghanda na agad ito para tumakbo papunta doon. Pero, bago pa siya makaalis ay narinig nitong nagsalita ang Black Scorpion King na hindi pa daw sila tapos. Tumayo ito sa kanyang likod at tinanong ang bata kung saan daw siya pupunta. Hindi na nito hinintay ang isasagot sa kanya ni Gang dahil bigla na lang niya itong sinuntok galing sa likod. Pero, hindi naman ito epektibo sa ating bida kaya naiwasan niya ito ng walang hirap. Sinabi sa kanya ni Dang na nakakamangha talaga ang kanyang katawan dahil kahit ganun ito kalusog ay nakakakilos pa rin ito ng ganun. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng sobrang sakit at napaluhod sa lapag. Nung pinakiramdaman nito ng mabuti ang kanyang katawan ay napansin nito na nanggaling ang sakit na yun sa kanyang dibdib. Makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lang itong umubo ng maraming dugo. Sinabi sa kanya ng ating bida na pasalamat siya dahil wala siyang ginamit na killing moves dahil meron siyang sinusunod na pangako. Bago umalis ay sinabi pa nito na kung ayaw niyang makaramdam ng sobrang sakit ay kailangan niyang hindi kumilos. Kumalma na lang daw siya doon habang pinapanood niyang mawasak ang kanyang White Horse Squad. Hindi naman pumayag doon ang lalaki kaya ginamit nito ang lahat ng natitira niyang lakas. Kahit sobrang sakit ay nakaya niya itong tiisin dahil makikita natin na nakatayo na ito ng maayos. Sinugod agad nito ang ating bida pero kahit anong gawin niya ay madali lang siyang nasasalag nito. Inisip ni Gang na hindi ito titigil kaya inatake niya ito sa ulo para mawala na ito ng malay. Para makasigurado ay nilakasan niya ito ng konti para maibaon ang kalahati ng katawan ng Black Scorpion King sa lapag. Pagkagising nito ay makikita na lang daw niya na wala ang kanyang squad dahil sa kanyang kalokohan. Didiretso na sana ito sa nakita niyang bahay pero bigla na naman itong napahinto dahil naramdaman nitong nanginginig ang lapag. Pagkatingin nito sa kanyang likod ay nakita niya na meron na palang nangyaring pagsabog. Para hindi masyadong tamaan ang ating bida ay hinarang nito ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Hindi naman ito makapaniwala doon dahil pagtingin nito sa kanyang kamay ay meron itong paso ng dahil sa nangyaring pagsabog. Pagtingin ni Gang sa kanyang harap ay nakita nito na unti-unti na namang tumatayo ang Black Scorpion King.
Sinabi nito na narinig daw niya sa iba niyang kasama ang tungkol sa ating bida. Pero, hindi daw niya inaasahang ganun pala talaga siya kalakas. Seryoso nitong sinabi na titigilan na daw siya nitong test engine gamit ang mga mahihinang skill. Kaya, gagamitin na daw nito ang pinakamalakas niyang skill para mawala siya sa mundong iyon. Habang hinahanda itong gawin ay mayabang nitong sinabi na tignan na lang daw nila kung makakaligtas pa siya doon. Naramdaman naman ni Gang ang lakas nito kaya tinawag agad niya ang kanyang kalaban. Tinanong nito kung sigurado ba siya na iyon ang kanyang gagamitin dahil ayon sa kanyang nakikita ay pwedeng siya mismo ang makasira sa kanyang squad. Hindi naman na nito pinansin ang ating bida kaya bigla na lang nitong sinigaw ang pinakamalakas niyang skill na Fire Iron Chain. Dahil hindi nito napakiusapan si Dang ay makikita natin na napabuntong hininga na lang ito. Hindi daw siya nag-ensayo ng buong buhay niya para kumalaban lang ng ganun klaseng tao pero wala naman na siyang magagawa. Kaya, pumorma na agad ito para ihanda ang kanyang skill. Bago pa tumama sa kanya ang ginawa ng kalaban ay mabilis na niyang ginamit ang Patch and Carving Wave. Lumipat naman bigla ang ating storya sa totoong leader ng White Horse Squad at makikita natin na merong nagmamadaling tumawag sa kanya. Yumuko sa kanyang harap si Huang Gio at sinabi na nandoon daw siya para mag-report. Bago pa ito makapagsalita ay tinaong agad siya ng kanyang boss kung nandoon ba ang tagapagmana ni Do Kouyong. Hindi naman ito alam kung paano niya yun nalaman pero hindi na niya ito tinanong at sinabi na lang na nandoon nga siya sa kanilang lugar. Hindi naman makapaniwala doon si Ubok dahil hindi pa rin ito nakikilala ang lalaking iyon. Nung napatingin naman ito sa harap ay napansin niya na kasama na ng kanilang boss ang dinala nila doon na si Gaubok. Magsasalita na sana ito pero bigla na lang nilang naramdaman ang malakas na aura na bigla na lang bumalot sa buong lugar. Kaya, inisip ng lahat ng nandoon sa lugar na iyon na merong mangyayaring isang malaking pagsabog. Dahil doon ay nagmadaling pumunta ang leader sa isang bintana para buksan ito at tignan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nito nung nakita niya na tama nga ang kanyang naramdaman. Hinintay niya munang mawala ang usok at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita nito na merong isang lalaki na nakatayo doon. Kaya, hindi na ito nagsayang pa ng oras dahil bigla na lang itong tumalon ng mabilis papunta sa direksyong iyon. Pipigilan sana ng dalawang tauhan ang kanilang leader pero masyado itong mabilis kaya hindi na sila nito narinig. Dahil sa lakas ng nangyaring pagsabog ay makikita natin na sinisira ng puwersa ang lahat ng punong dinadaanan nito. Naglalakad doon si Sohong kaya naramdaman agad nito na papunta na sa kanya ang pagsabog. Hindi naman ito nag-alala dahil makikita natin na madali lang niya itong naharang gamit ang kanyang espada. Nung natapos na ang pagsabog ay seryoso lang nakatingin doon sina Huang Gio at Yang Hak. Nagulat naman si Ubok nung bigla na lang sinabi ni Huang na ang skill na yun daw ay ang Fire Iron Chain. Alam nito kung kanino ito nanggaling kaya tinanong nito kung gusto bang durugin ng Black Scorpion King ang kanilang squad. Bigla namang nagsalita doon si Yang at sinabi nito na hindi lang yun ang nangyari. Dahil wala daw masyadong nangyari ay sigurado daw siya na ang skill na kumontra dito ay isang patch and skill. Napabuntong hininga naman si Ubok sa kanyang narinig at sinabi na buti naman ay napigilan ito ng tagapagmana ng Patchen Clan. Pagdating sa lapag, narinig agad ng boss ang mga squad leader at ang kanilang mga tauhan na nandoon sa paligid. Sinabi ng mga ito sa kanya na wag muna siyang lumapit doon dahil nilalabanan ng Black Scorpion King ang lalaki na pumasok sa kanilang lugar. Hindi naman makapaniwala doon ang babae dahil hindi niya alam na ang tinuturing niyang Uncle Dang pala ang kalaban ng ating bida. Dahil doon ay hindi na nito pinakinggan ang sinasi sa kanya ng kanyang mga tauhan at bigla na lang naglakad papunta sa nangyaring pagsabog. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad ay natigil ito sa kanyang nakita. Sigurado ito na doon nangyari ang kanilang laban dahil merong ditong napakalaking butas sa lapag. Mabilis itong naglakad papunta sa dulo para tignan kung ano ang meron sa loob nito. Doon na niya nakita ang ating bida na nakatayo habang nakatingin sa walang malay niyang kalaban.
Masama itong nakatingin kay Dang at inisip na hindi naman na siguro siya nito mapipigilan ngayon. Hindi na nagsayang pa ng oras ang babae dahil makikita natin na tumalon na ito papunta sa kanilang pwesto. Naramdaman naman ito ng ating bida kaya napatingin agad siya sa direksyon ng babae. Nagulat naman ang lahat sa ginawa ng kanilang boss kaya tumalon na din ang mga ito sa gitna nilang dalawa. Hindi makapaniwala ang mga ito nung nakita nila na ang Black Scorpion King pala ang natalo sa laban na iyon. Kaya, sinabi ng mga ito sa kanilang boss na umatras muna siya habang tinatapos nila ang tabachoy na iyon. Nagulat naman ang lahat ng nandoon nung sinabi sa kanila ng leader na umalis sila sa kanyang dadaanan. Hindi naman agad pumayag ang mga ito pero sinabi lang sa kanila ng boss na huwag silang mag-alala dahil siya na daw ang bahala. Dahil doon ay wala nang nagawa ang mga ito kaya gumawa na sila ng daanan at naglakad na doon ang kanilang leader. Narinig naman ni Gang ang lahat ng iyon kaya habang nakatingin ang dalawa ng masama sa isa't isa ay tinanong nito kung siya ba talaga ang leader ng squad na iyon. Hindi naman na yun sinagot ng babae dahil tinanong agad nito kung buhay pa daw ba ang lalaki sa kanyang likod. Hindi naman sumagot agad doon ang ating bida kaya sinabi sa kanya ng babae na kung hindi na ay hindi na daw siya makakalabas doon ng buhay. Dahil sa kanyang tindig sa mga inaasal nito ay insip ni Gang na yun nga siguro ang totoong leader doon. Bago sumagot ay tinignan muna ng seryoso ni Gang ang babae. Pagkatapos noon ay doon na niya sinabi na walang kahit sino sa mundong iyon ang makakaligtas sa direktang atake ng isang Pachon skill. Nagulat naman ang lahat dahil kung hindi nagbibiro ang lalaki ay patay na nga ang isa sa tatlo nilang masters at ang ginamit pa nito ay ang matagal nang nawawalang Pachon skill. Dahil sa galit ay nakita ng ating bida na naglabas ng sobrang lakas na aura ang babaeng leader. Galit nitong tinanong kay Gang kung bakit naman niya yun ginawa. Sayang daw dahil matagal na siya nitong pinagmamasdan sa malayo at wala naman daw silang balak gawing kalaban ang tagapagmana ng Pachon clan. Bago pa nito malabas ang gusto niyang sabihin ay bigla na lang nawala ang galit sa kanyang mukha. Nakita kasi nito na buhay pa pala si Dang at bigla itong tumayo sa likod ng ating bida. Aatakihin sana nito si Gang pero sa isang napakabilis na pangyayari ay bigla na lang nitong sinuntok ng mahina ang kanyang dibdib. Dahil doon ay nagsuka na naman ito ng dugo at tuluyan na talagang nawalan ng malay. Pagkatapos noon ay sinabi na ng ating bida sa leader na hindi niya ginamitan ng killing moves ang Pachon skill kanina kaya hindi ito namatay. Maswerte daw ang lalaking yun dahil malakas ang kanyang katawan dahil kung gagawin niya yun sa isang normal na tao ay namatay na siguro ito ng 10 beses. Dahil nandoon na rin si Yang ay mabilis na nitong nilapitan ang katawan ng Black Scorpion King. Hinawakan nito ang palso ng lalaki at sinabi na meron pa ito pero mahina na. Sinabi nito sa kanyang mga kasama na kailangan agad nila itong dalhin sa isang manggagamot para hindi na lumala ang kanyang kalagayan. Bigla naman itong natahimik nung naramdaman niya na merong napakalakas na puwersang pamatong sa kanya. Si Gang pala ang may gawa nito kaya makalipas lamang ang ilang sandali ay ginawa na din niya ito sa buong lugar. Habang nahihirapang kumilos ang lahat ng nandoon ay seryosong tinanong sa kanila ng ating bida na sino ang nagsabi na pwede silang gumalaw. Kalmadong sinabi sa kanila ni Gang na meron silang kinuhang lalaki na nagngangalang Gaubok. Bago nila pag-usapan kung ano ang susunod nilang gagawin ay kailangan daw muna niyang makita kung buhay pa ba ito o hindi. Hindi naman ito inaasahan ng leader kaya tinanong nito kung bakit naman niya iniisip na patay na ang lalaking iyon. Magpapaliwanag pa lamang sana ito pero bigla na lang nilakasan ng ating bida ang kanyang ginawa. Kaya, lumubog ang pwesto ng leader at nahirapan lalo ang lahat ng tao na nandoon. Sinabi nito sa boss ng kanilang squad na hindi na daw siya maniniwala sa kanilang mga sasabihin. Kaya, kung buhay pa talaga ito ay sabihin na daw agad niya sa kanyang mga kasama na dalhin na doon si Ubok. Magdedesisyon lang daw siya kung ano ang gagawin sa kanila pag nakita niya na buhay pa talaga ang kanyang kaibigan. Hindi naman na nagugustuhan ng babae ang pananalita ni Gang kaya sinabi nito na kailangan muna niyang tumigil. Pag hindi kasi niya inalis ang kanyang pressure ay baka hindi na nila maligtas ang Black Scorpion King.
Buo na ang loob ng ating bida sa kanyang mga sinabi kaya hindi ito magsasalita hanggat wala doon si Ubok. Nakita naman ni boss sa mga mata ng bata na hindi talaga ito titigil kaya naglabas na din ito ng malakas na aura. Sinabi nito na kung ganon ay wala na siyang magagawa kundi ang pigilan ito ng sapilitan. Pero, bago sila mag-umpisang maglaban ay narinig ng ating bida na may tumawag sa kanyang pangalan galing sa taas. Pagtingin doon ni Gang ay nakita niya na ligtas nga talaga ang lalaki. Nung nakita ni Ubok na yun nga talaga ang deliveryman sa kanilang restaurant ay tinanong agad nito kung bakit siya nandoon. Bigla namang may pumasok sa kanyang isip kaya bigla nitong hinawakan ang damit ni Huang. Ang akala kasi nito ay dinala nila doon ng ating bida para lalo siyang pahirapan pero sinabi naman sa kanya ni Huang na hindi ba nito nakikita kung ano ang nangyayari. Natigil naman ito sa kanyang ginagawa nung narinig niya na tinawag siya ni Gang. Sinabi nito na nakausap daw niya si Mrs. Ga at ang kanyang mga anak at sinabi na nag-aalala na ang mga ito sa kanya. Kaya, ngumiti ito ng malaki sa harap ng lalaki at sinabi na nandoon daw siya para sunduin siya at ihatid pa uwi. Nagulat naman ang lahat ng nandoon dahil napansin nila na yun lang pala talaga ang gusto ng ating bida. Pagkatapos noon ay inalis na ni Gang ang kanyang napakalakas na pressure kaya nakahinga na ng maayos ang lahat ng nandoon. Pagkatapos noon ay makikita natin na lumipat na ang ating storya sa bahay nila Ubok. Bigla na lang sumigaw ang isa nilang anak sa labas dahil sinabi nito sa kanyang nanay at mga kapatid na nandoon na daw ang kanyang tatay. Pagkalabas nila sa kanilang bahay ay tumakbo agad ang mga ito papunta kay Ubok. Habang niyayakap siya ng kanyang mga anak ay masaya lang nanunood sa kanila ang kanyang asawa. Naluluha nitong sinabi na buti naman daw ay nakabalik siya doon ng walang problema. Masaya din doon si Gang dahil makikita natin na nanunood lang ito ng tahimik sa taas ng tulay. Napansin ni Ubok ang kanyang presensya pero pagtingin nito doon ay wala na ang ating bida. Naalala naman nito ang naging usapan nila ni Huang bago siya umuwi. Ang matabang bata na yun daw ay ang tagapagmana ng Pachon clan at pumunta daw siya doon para ibalik siya nito sa kanyang pamilya. Inisip ni Ubok na matagal na daw niyang napansin na merong kakaibang lakas ang ating bida. Pero, hindi nito inaasahang siya pala ang successor ng The Absolute One. Nung malapit ng maggabi ay makikita natin na dumating na din sa kanilang restaurant ang ating bida. Narinig nito na sumisigaw si Yeri sa loob at sinasabi na hindi na siya makakapaghintay kaya pupuntahan na nito ang ating bida. Pinigilan naman agad siya ng kanyang nanay at sinabi na madilim at delikado na sa labas. Pagkalabas ng dalawa ay natigil agad sila sa kanilang pag-uusap nung nakita nilang nakatayo doon si Gang. Hindi naman agad nakapagsalita ang dalawa dahil nagkatinginan muna ang mga ito. Para gamaan ang mood ay bigla na lang sinabi ng matanda na buti naman ay bumalik pa siya doon. Nanghingi naman agad ito ng tawad sa may-ari dahil late na daw siyang umuwi. Dahil hindi na nito gustong pag-usapan ang mga nangyari ay tinanong na lang niya kung bakit sila lumabas. Kung magsasara na sila ng restaurant ay siya na daw ang gagawa nito dahil wala naman siya doon ng buong araw. Bumalik naman na muna ang ating storya sa lugar ng White Horse Squad para makita ang mga nangyayari dito. Tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng mga nasaktang sundalo sa kanilang ospital para magamot agad ang mga ito. Hindi pa rin sila makapaniwala nung naalala nila na isang matabang bata lang ang gumawa sa kanila noon. Lumipat naman agad ito sa opisina ng kanilang leader dahil makikita natin na kausap nito si Captain Yang Hak. Seryoso pero kalmado nitong sinabi sa lalaki na kailangan daw niyang ipaliwanag ng mabuti ang lahat ng nangyari nung araw na iyon. Dahil kung hindi, hindi na daw siya nito palalabasin doon ng buhay. Nung napaliwanag na ni Yang sa kanyang leader ang iba niyang nalalaman ay napansin nito na parang alam niya na aatake sa kanila ang ating bida. Kaya, tinanong agad ng babae kung meron ba itong nalalaman tungkol doon. Hindi naman na ito tinanggi ni Yang at diretso nang sinabi na alam niya na mangyayari yun. Nag-iba naman bigla ang itsura ng kanyang boss dahil sinabi nito na pahamak ang halos kalahati ng kanyang squad at muntik nang mamatay ang kanyang Uncle Dang.
Kung hindi daw tumigil ng kusa ang tagapagmana ng Pachan clan ay hindi niya alam kung meron pa ba silang squad. Tapos, sasabihin daw nito sa kanya na siya ang may dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Lalo namang nagulat ang kanilang leader nung sinabi nito na tama nga ang lahat ng kanyang mga sinabi. Pero, meron naman daw siyang magandang rason kung bakit niya yun ginawa. Sinusunod lang naman daw niya ang secret mission na binigay sa kanya ng dati nilang boss. Hindi naman makapaniwala doon ang babae nung sinabi ni Yang na meron palang kinalaman doon ang kanyang nanay. Naalala nito bigla ang nangyari dati nung nagkaroon ng sunog sa lugar ng Pachan clan. Nung nawala na daw kasi ang clan na yun ay inimbita ng kanyang nanay si Mr. Yang sa kanilang squad para magsilbi sa kanya. At simula nung araw na yun ay ginawa na nito ang lahat para sa babaeng nagligtas ng kanyang buhay. Dahil sa nalaman niyang yun ay tumingin ito kay Yang at inisip na kahit medyo matagal na siyang leader ng kanilang squad ay konektado pa rin pala ito sa kanyang nanay. Pero, hindi naman na muna ito nagsalita agad dahil kailangan niyang malaman kung ano ang plano ng babaeng iyon. Tumingin ito ng diretso kay Yang Hak at sinabi na kailangan niya itong ipaliwanag sa kanya ngayon din. Wala naman ang nagawa doon ang lalaki kaya sinabi nito na nag-aalala daw ang dati nilang boss sa kasalukuyang estado ng White Horse Squad. Lumalaki ito at nagiging kilala sa buong Miriam pero hindi daw maayos ang pundasyon nito. Sinabi daw sa kanya nito na kahit ganun na sila kalaki ay ang kanyang mga ginawa pa rin ang pinag-uusapan pag nababanggit ang kanilang squad sa ibang lugar. Kaya, mas okay daw siguro pag pinanipis nila ito ng konti. Hindi naman ito nagustuhan ng kasalukuyang leader dahil hindi daw ba alam ng kanyang nanay na pwedeng mawala ang squad ng dahil sa kanyang ginawa. Hindi naman ito makapaniwala sa sagot ni Yang dahil alam daw ito ng kanyang nanay at gusto nga daw nitong mawala na ang squad na yun. Pinaliwanag sa kanya nito na pag nagkakaroon daw kasi ng sunog sa isang gubat ay nawawala ang lahat ng mga maliliit at walang kwentang dahon. Pero, kahit ano daw ang mangyari ay makakaligtas pa rin doon ang mga malalaki at malalakas na mga puno. Nung ang dating leader pa daw kasi ang namumuno ay kalahati lang ang laki nito kung ikukumpara sa sukat nila ngayon pero sobrang lakas naman ito dahil kinatatakutan ito ng lahat. Sinabi ni Yang na ang ibig sabihin lang naman daw siguro ng kanyang nanay dito ay gusto niyang ibalik ang dating lakas ng kanilang squad. Naalala naman bigla ni Yang ang sagot nito nung tinanong niya ang dati niyang boss kung paano naman kung mangyari talaga ang kanyang plano. Sinabi nito na kahit pigilan pa ng kanyang anak ang balita ay kakalat daw ito agad sa buong Miriam. At pag narinig daw ito ng kanilang mga kalaban ay gagamitin nila ang pagkakataong yun para kumilos. Sigurado din daw siya na magkakaroon ng problema sa loob ng squad at aalis doon ang mga hindi talaga loyal. Pag nangyari yun ay magdidepende na daw talaga ang kalagayan ng squad sa mga gagawin at desisyon ng kanyang anak. Sinabi naman ng leader kay Yang na mabuti ito para sa dati niyang boss. Alam na kasi niya na kaya pa rin niyang kontrolin ang dati niyang squad kahit nasa malayong lugar na siya dahil sa kanyang alalay. Wala naman na isagot doon si Yang kaya yumuko na lang ito ng konti. Nagulat naman ito nung tinanong siya ng kanyang leader na ano naman ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang dalhin doon ang tagapagmana ng Pachan clan. Masaya daw siguro siya dahil sobrang lakas ng nakuhang kapalit ng totoo niyang master. Iniba naman muna ni Yang ang usapan at sinabi sa kanyang boss na isipin nito ang kanyang sasabihin. Paano daw kung ang totoong The Absolute One na si Doku yung ang dinala niya sa kanilang squad? Alam naman daw nilang dalawa kung gaano ito kalupit kaya wala daw kahit isa ang makakaligtas doon. Kaya, pinaliwanag nito na hindi porket na master na nigang ang secret skills ng Pachan clan ay siya na talaga ang The Absolute One. Sinabi nito na hindi pa rin daw nag-iiba ang opinyon nito sa ating bida. Nagulat daw siya nung sumugod ito sa kanilang clan dahil hindi niya ito inaasahan sa kanyang personalidad pero yun na daw ang kanyang limitasyon. Tinanong nito sa kanyang boss kung meron bang namatay sa kanilang squad sa insidente kanina. Hindi daw kasali ang mga nagbantay kay Ubok dahil siya kasi ang may gawa noon. Kahit na sinubukan daw siyang patayin ng kanyang mga kalaban kanina ay hindi pa rin ito gumamit ng killing move sa kanyang mga skill.
Masyado daw maganda ang puso ng ating bida para sa kanyang kapakanan. Kailangan daw niya itong baguhin agad dahil hindi siya makakaligtas kapag nakaharap na niya ang kanyang mga totoong kalaban nang ganun pa rin siya. Bigla naman tinanong sa kanya ng kanyang boss kung sigurado na ba siya kung isa ba si Gang sa mga yon. Hindi naman daw siya 100% na sigurado pero ayon sa kanyang mga nakikita ay isa nga siya doon. Pero, si Ubok pa rin daw ang kanilang kailangang para masigurado ito. Dahil napunta na ulit sila sa kanyang kapatid ay sinabi nito na kailangan talaga nila doon si Ubok. Pero, hindi na daw niya pwedeng gawin ang ginawa niya kanina at wag na daw niyang gagalawin ang kanyang pamilya. Kailangan niyang mag-isip ng bagong paraan para mapilit ito na bumalik ulit sa kanilang squad nang hindi gagamit ng dahas. Pagkatapos nitong sabihin na naiintindihan na niya ito ay natapos na rin ang kanilang pag-uusap. Pagkaalis doon ni Yang ay inisip agad ni Jin Gayong ang ating bida. Ano daw kaya ang gagawin nito pag nalaman niya na buhay pa rin ang mga tumaksil sa kanyang master? Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa restaurant. Kaso, dumating na ang gabi pero hindi pa rin nagigising ang ating bida. Tuloy lang ang may-ari at ang kanyang anak na si Yeri sa kanilang trabaho araw-araw habang nagpapahinga ang kanilang delivery boy. Isang gabi, makikita natin na naghihikab ang may-ari dahil gabi na at naglilinis na sila ng kanyang anak sa labas. Bigla naman itong napatingin sa kwarto ni Gang at napaisip. Tinanong nito kay Yeri kung natutulog pa rin ba ang ating bida dahil kung hindi siya nagkakamali ay pang-apat na araw na yon. Sinabi naman sa kanya ng kanyang anak na hayaan muna nila ito dahil mukhang napagod talaga ito ng sobra. Alam naman daw niya ito pero medyo nahihirapan na kasi sila doon nang wala silang kasama. Habang pumapasok ay sinabi ni Yeri na bago naman dumating doon si Gang ay silang dalawa lang talaga ang nandoon kaya kakayanin naman siguro nila ito ng ilang araw. Wala naman ang nasabi doon ang kanyang nanay kaya iniba na lang nito ang usapan at sinabi na meron siyang naisip na nakakatakot. Ngayon lang daw kasi ito nangyari Gang kaya hindi niya lubos maisip kung ano kaya ang ginawa nito sa White Horse Squad para mapagod siya ng ganun. Pero, hindi daw talaga yon ang pinakakinakatakutan niya. Hindi daw niya maisip kung gaano karami ang kakainin nito pag nagising na siya dahil sobra siguro ang gutom nito. Pagdating ng madaling araw ay makikita natin na nagising na din sa wakas ang ating bida. Naramdaman kasi nito ang nakatingin sa kanyang kwago na pumasok sa kanyang kwarto. Alam na nito ang ibig sabihin nito kaya mabilis na siyang bumangon sa kama at umalis. Lumipat agad ang ating storya sa isang liblib na lugar habang nakikita natin na naglalakad doon si Gang. Lumiko ito sa isang kanto at nakita na nito ang isang maliit na bahay sa gitna na sira-sirang gusali kung saan siya kailangang pumunta. Pagtingin ng ating bida sa loob nito ay napansin agad niya na nandoon na ang babaeng nagpadala sa kanya ng kwago. Hindi na ito nagsayang pa ng oras dahil pumunta agad ito sa loob at umupo sa harap ng babae. Pagkatanggal nito na kanyang suot ay nakangiting binati ng leader ng White Horse Squad si Gang. Lumipat naman na muna ang ating storya sa dalawang lalaki na nag-uusap sa isang bangka. Habang nakatingin si Ubok sa paligid ay sinabi sa kanya ng kanyang kausap na ang tagapagmana ng Absolute One ang gumawa noon. Dinurog daw nito ang lahat ng hamarang sa kanya para lamang ibalik siya nito sa kanyang pamilya. Alam naman nito iyon pero hindi daw siya makapaniwalang nagbago na talaga ang White Horse Squad dahil ginawa lang sa kanila iyon ng isang tao. Hindi naman sinabi ni Yang na mas malakas talaga ang kanilang squad dati pero hindi naman daw kasi normal ang isang lalaking iyon. Nagyabang naman agad ito at sinabi kung nandoon pa rin siya sa kanilang squad ay hindi daw niya ito hahayaang mangyari. Natawa naman doon ang kanyang kausap at nakakalokong sinabi na kung iyon ang nagpapatulog sa kanya sa gabi ay mabuti ito para sa kanya. Pagkatapos noon ay insip na ulit ni Ubok na hindi pa rin siya makapaniwala na ang Tabachoy na iyon ang nakakuha ng secret passion skills. Dahil nakita ni Yang na malalim ang iniisip nito ay iniba na niya ang kanilang usapan. Tinanong nito kay Ubok kung gusto pa rin ba nitong bumalik sa kanilang squad at simula ngayon daw ay hindi na nila ito pipilitin kung hindi talaga niya ito gusto.
Nagkatinginan naman muna sila ng seryoso ni Yang at sinabi ni Ubok na hindi agad siya makakasagot doon. Kailangan daw muna nitong marinig ang kanyang mga sasabihin at magdedesisyon na lang daw siya pag nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi naman na nagreklamo doon ang kanyang kausap kaya tinaas na lang nito ang kanyang kamay. Sasabihin daw nito sa kanya ang lahat ng kanilang gusto at ang lahat ng kanilang nalalaman simula nung nawala siya. Sa maliit na lugar kung nasaan ang ating bida, makikita natin na nagkatinginan na ang dalawang ito ng seryoso. Bago sila tuluyang mag-usap, naalala muna ni Gang ang nangyari nung una silang nagkita ni Jean. Pagdating nito sa kanilang tagpuan ay tinanong agad ng babae kung ang ating bida ba ang kanyang kliyenteng naghahanap ng mga patay na tao. Nahiya naman doon si Gang pero sinabi ng kanyang kausap na ayos lang yun dahil sanay na siya sa mga kakaibang request ng mga tao. Pero, nagulat daw siya dahil kilalang kilala ang mga tao na gusto nitong ipahanap sa kanya. Wala naman daw itong problema sa kanila pero kung nagpapanggap lang daw ito na siya ang tagapagmana ng The Absolute One para malaman ang impormasyong yun ay hindi na daw nila ito itutuloy. Hindi naman nito alam na bawal palang magsinungaling sa kanila pero sinisigurado daw niya na siya talaga ang disipulo ni Do Ko-young. Sinabi din nito na kaya siya lumapit sa kanya ay sinabi ng mga tao sa lugar na iyon na kung meron daw silang gustong malaman ay sa White Horse Squad sila lumalapit. Pagkaupo nito sa kanyang upuan ay sinabi ni Jean na tama ang kanyang mga narinig pero dahil kilala ang kanilang squad ay mahal ang bayad sa kanila. Hindi naman yun inaasahan ng ating bida kaya tinanong nito kung gaano kamahal. Pinaliwanag nito sa kanyang kliyente na depende ito kung gaano nila ito katagal mahahanap at kung gaano karami ang kanilang gagastusin para makita ang mga iyon. Bago mag-umpisa ay nagpakilala muna sa kanya ang babae at sinabi siya si Gayong, ang magandang agent na galing sa White Horse Squad. Nung magalang na yumuko sa kanya si Gang ay sinabi nito na mukha namang magkasing edad lang sila kaya hindi na daw nito kailangang maging magalang. Pagkabalik sa kasalukuyan ay maririnig natin na sumisigaw ang ating bida dahil isa daw pala silang grupo na kumukuha at pumapatay ng mga tao. Ang akala daw niya dati ay isa lamang silang squad na naghahanap ng mga tao at dinagdag pa nito na hindi daw niya sinabi dati na siya ang leader nito. Nairita naman si Jean sa mga sinasabi ni Gang dahil ayon sa kanyang alaala ay hindi naman siya nagsinungaling dito. Sinabi daw nito sa kanya dati na magaling silang humanap ng tao pero hindi niya sinabi na hindi sila pumapatay at hindi naman daw niya tinanong kung sino ang kanilang leader kaya hindi na niya ito sinabi. Nanghingi na rin ito ng tawad sa ating bida dahil alam daw nito na galit pa rin ito sa nangyari kay Ubok pero isa lang naman daw itong misunderstanding. Tapos naman na daw ito at nakauwi na siya na maayos sa kanila kaya kailangan na daw niyang kumalma. Kaya daw siya nito pinatawag doon ay para sabihin sa kanya na meron na siyang balita tungkol sa request nito sa kanya dati. Bigla naman naging seryoso ang mukha ni Gang nung sinabi sa kanya ni Jean na ang sa tingin daw niya ay nahanap na nila ang isa sa kanyang mga pinapahanap. Tatanggalin na sana ng babae ang kanyang suot para makapag-usap sila ng maayos pero meron itong kakaibang naramdaman. Habang tinatanong ng ating bida sa kanya kung sino ang kanilang nahanap ay naramdaman nito ang bloodlust ng The Absolute One. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon ni Gang at doon na nito nakita na nag-iba na nga talaga ang mood nito. Dahil hindi siya nakasagot agad ay tinanong ulit siya ng ating bida kung sino ang kanyang nakita at saan daw niya ito matatagpuan. Dumating na ang umaga at makikita natin na nagwawalis na si Gang sa tapat ng kanilang restaurant. Tahimik lang siya doon dahil naalala nito ang mga usapan nila ng leader ng White Horse Squad kagabi. Sinabi nito sa kanya na hindi naman niya sinabi na nakita na talaga nila ito. Ang sinabi daw niya ay ang sa tingin nila ay nakita na nila ito pero hindi pa rin naman sila sobrang sigurado. Naguguluhan naman na doon si Gang kaya tinanong nito ang babae kung ano ba talaga ang sinasabi nito. Inamin naman na sa kanya ni Jean na yun palang ang pwede nitong sabihin sa kanya dahil kailangan pa nito ng pera para sa ibang mga detalye. Hindi naman natuwa doon ang ating bida dahil ilang beses na daw siyang nagbayad sa kanila ng sobrang laki kaya kailangan na daw niyang makakita ng totoong ebidensya bago siya magbigay ulit.
Bigla namang nag-iba ang itsura ng leader ng White Horse Squad at sinabi na kung magiging makulit ito ay magkakaroon sila ng problema. Sinabi naman nito na ayos lang daw maging makulit kesa magbayad na naman habang wala naman siyang nakukuhang panibagong impormasyon. Dahil hindi talaga pumayag si Gang na magbayad ng extra ay sinabi sa kanya ni Jean na pag-uusapan na daw nila ngayon ang lahat ng ginawa niyang damage sa kanyang squad. Hindi na daw niya isasama ang mga napahamak dahil sila naman ang sumugod kay Gang pero kailangan daw nilang kalkulahin ang mga nasirang lugar. Pwede naman daw niya itong kalkulahin agad at ibigay na lang ang resibo nito sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi naman yun nagustuhan ng ating bida kaya bigla na lang itong bumait kay Jean at tinanong kung magkano ba ang extra na kailangan niyang bayaran para sa kanilang imbestigasyon. Bumalik na ulit ang ating storya sa kasalukuyan at makikita natin na habang nagwawalis ay iniisip nito na naisahan na naman siya ng babae. Bigla naman itong natigil sa kanyang iniisip nung narinig niya na tinawag siya ng may-ari. Iniba naman agad ni Gang ang kanyang itsura at binati ng magandang umaga ang matanda. Sinabi nito sa ating bida na buti naman ay nagising na siya dahil makakapagpahinga na rin daw ito sa wakas. Hindi naman na ito sinagot pa ng masama kaya ngumiti na lang ito sa kanya at nanghingi ng pasensya. Papagalitan na sana ito ng matanda dahil ilang araw itong natulog lang pero bigla na lang lumabas doon ang kanyang anak. Sinabi nito sa matanda na hayaan na lang daw nila ito dahil ang importante daw ay gising na si Gang. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nung tinawag ng ating bida ang kanyang boss at sinabi na meron daw siyang hihinging pabor. Pabiro namang sinabi sa kanya ng matanda na huwag niyang sasabihin na manghihinga na naman siya ng advance dahil kung hindi niya alam ay ilang araw daw siyang hindi nagtrabaho. Hindi naman ito sumagot sa kanyang sinabi dahil iyon naman talaga ang kanyang kailangan. Lumipat naman bigla ang ating storya sa leader ng White Horse Squad at makikita natin na nakapagbihis na ulit ito sa totoo niyang damit. Nakatingin lang ito sa labas dahil tinitignan nito ang kanyang tauhan na si Yang Hak. Bigla naman nitong naalala ang tinanong nito kay Gang kagabi nung bago ito umalis. Ano daw ang gagawin niya kung ang iniimbestigahan talaga nila ang kanyang hinahanap? Tumingin naman ito ng masama sa babae at sinabi na hindi na niya ito kailangang itanong. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita si Jean kaya tuluyan ang nakaalis doon ang ating bida. Naalala din nito bigla ang sinabi sa kanya ni Yang na hindi daw makakaligtas si Gang kung hindi nito babaguhin ang kanyang ugali. Kaya, tumingin na lang ito sa langit at sinabi na tignan na lang daw nila kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa ilalim ng tulay, makikita natin na naglalaro ang tatlong anak ni Ubok sa ilog. Pinalabas pala sila ng kanilang mga magulang dahil mag-uusap daw sila ng seryoso. Pagkatapon noon ay sakto naman itong narinig na tinawag ng kanyang mga anak ang kanilang chubby brother. Pagkalabas nito sa bahay ay nakita niya na binibigyan nito ng dumplings ang kanyang mga anak. Pagkakuha nila dito ay tumakbo agad sila sa kanilang tatay para sabihin na binigay ito ng kanilang kuya. Nung binigyan siya ng mga ito ay sinabi lang niya na busog pa siya kaya sila na lang daw ng kanilang nanay ang magsalo-salo doon. Pagkatapos noon ay nilapitan agad nito si Gang at sinabi na mukha siyang busy. Pero, tinanong nito kung pwede ba muna silang mag-usap sa tulay sandali. Kahit naniniwala na si Ubok ay tinanong pa rin ito ang ating bida kung totoo ba na siya talaga ang disipolo ng The Absolute One para makasigurado siya. Inamin naman agad ito ni Gang at sinabi na hindi daw niya sigurado kung bakit hindi ito alam ni Ubok. Lahat daw kasi ng nakakakilala sa kanya ay alam yon. Hindi naman ito makapaniwala nung dinagdag ng ating bida na kahit ang kanyang mga anak ay alam yon. Hindi naman daw talaga niya ito tinago kahit kanino dahil hindi naman sinabi sa kanya ng kanyang master na itago niya ito sa mga tao. Nung hindi agad nakapagsalita si Ubok ay tinanong sa kanya ni Gang kung yun lang ba ang gusto niyang pag-usapan. Nanghingi naman ito ng tawad dahil hindi agad nito sinabi ang kanyang gusto. Pinaliwanag nito kay Gang na aalis siya doon pero hindi daw niya alam kung gaano siya katagal mawawala. Gusto lang daw sana nitong ibilin sa kanya ang kanyang pamilya habang wala siya dahil siya lang naman daw ang kanyang kaibigan sa lugar na iyon.
Hindi naman ito big deal para sa ating bida kaya pumayag agad ito at sinabi na ingatan na lang niya ang kanyang sarili. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sa kanya si Gang dahil baka meron na daw siyang bagong delivery. Habang naglalakad palayo ay inisip ni Ubok na meron talagang pagkakataon sa buhay ng isang tao na kakailanganin nitong gumawa ng desisyon. Pero, kahit ano daw ang piliin nito ay pwede pa rin naman daw silang bumalik Lage sa kanilang pinagmulan. Magbilis naman nang lumipas ang oras at makikita natin na gabi na. Hinintay talaga ni Ubok na makatulog ang lahat ng tao sa kanila bago ito umalis para hindi na siya mahirapang magpaalam. Paglabas niya ng kanyang bahay ay nakita agad nito na nandoon na si Yang. Hindi na nila binati ang isa't isa dahil naglakad na lang agad ang dalawa papunta sa kanilang bangka. Sa isang gubat, magalang na tinawag ng isang lalaki ang nakita niyang babae dahil meron daw siyang itatanong. Dahil mukha namang mabait ang lalaki ay pinansin ito ni Yeri at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi nito na hinahanap daw niya ang bahay ng isang fighter na nagligtas sa buhay ng kanyang kapatid. Ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ay isa daw itong lalaki na magaling sa martial arts na merong malaking katawan at magandang mukha. Madami namang kilalang ganon si Yeri kaya tinanong nito kung alam ba niya kung ano ang pangalan nito. Hindi daw niya alam ang buong pangalan nito pero ang sinabi daw ng lalaki sa kanyang kapatid ay Mr. Rude. Bumalik naman muna ang ating storya ng 30 minutes bago mapunta sa gubat na yun si Yeri. Nagulat ang may-ari ng restaurant dahil bigla na lang sinigaw ng kanyang anak ang pangalan ng ating bida. Pagkapasok nito sa loob ay nakita niya na nakaupo lang doon ang matanda kaya tinanong nito kung nakita ba niya si Gang. Hindi na nito tinanong kung bakit niya yun hinahanap kaya sinabi na lang nito na nag-deliver siya ng pagkain. Dahil doon ay napabuntong hininga si Yeri pero sinabi nito na pwede naman siyang umalis mag-isa. Nung tinanong siya ng kanyang nanay kung saan siya pupunta ay sinabi lang nito na hindi pa niya alam. Araw-araw daw kasi siyang binibisita ng isang babae at dahil hindi na niya ito matiis ay kailangan na niya itong gawan ng paraan. Hindi na nakasagot doon ang matanda dahil narinig nito na sinabi ni Yeri sa hangin na tumigil na siya sa pag-iyak dahil sasamahan na nga daw siya nito. Nagbago bigla ang mukha ng kanyang nanay dahil alam na nito na tungkol sa multo na naman ang kanyang lalakarin. Pagkabalik kay Yeri ay makikita dito na noong narinig nito ang pangalan ng hinahanang lalaki ay mabilis na itong umalis dahil wala naman daw siyang kilalang Mr. Rude. Bigla naman itong tumigil nung narinig niya na nagmakaawa siyang pinahinto ng lalaki. Mabilis itong lumingon sa kanya para tanungin kung ano ang kailangan nito at sinabing bilisan niyang magpaliwanag dahil nagmamadali daw siya. Sinabi naman agad nito na yun daw ang unang beses niya sa lugar na yun kaya kung pwede daw ay ituro nito sa kanya ang daan papuntang Yellowstone Village. Nakita naman ni Yeri na hindi ito nagsisinungaling kaya naawa na ito sa kanya. Pagkatapos noon ay yumuko sila sa lapag dahil pinaliwanag nitong mabuti ang kailangan niyang daanan para makapunta doon na mabilis. Pag nalito daw siya ay pwede naman siyang magtanong sa ibang mga tao kaya tumayo na ito para umalis. Sinabi nito kay Yeri na hindi niya makakalimutan ang kabaitan niyang iyon habang buhay pero hindi na ito pinansin ni Yeri dahil nagmamadali na talaga ito. Habang umaalis ay tinignan lang muna nito ang babae. Inisip nito na meron itong magandang mukha at mabait na puso pero hindi daw masyadong maganda ang ugali nito. Lumipat naman na muna ang ating storya sa isang malaking bahay sa gilid ng daan. Sa loob nito ay makikita natin ang 4 na tao na nag-uusap sa lamesa. Nagsalita na dito ang isang lalaki dahil pinipilit nitong pumayag sa kanyang gusto ang kanyang tatay. Pero, sumigaw ito ng malakas at sinabi na kahit mamatay siya ay hindi siya papayag na magpakasal silang dalawa. Sinabi naman sa kanya ng kanyang asawa na mahal talaga nila ang isa't isa pero pinatahimik naman agad nito ang babae. Dahil doon ay nagmakaawa na ang kanyang anak at sinabi na kahit sabihin lang nito kung bakit ayaw niya silang magpakasal para naman pwede daw nila itong magawa ng paraan. Para matapos na ang usapan ay sinabi na lang nito na wala siyang kahit na anong nagustuhan sa babaeng iyon. Natigil naman ang kanilang pagtatalo nung bigla na lang pumasok doon si Yeri.
Naglakad ito papunta sa apat at tinanong kung yun ba ang bahay ni Mr. Kim. Hindi naman alam ng tatay kung bakit ito pumasok sa kanila kaya sinagot na lang nito ang babae at sinabi na siya nga si Kim Moon. Dahil doon ay sinabi sa kanya ni Yeri na meron daw gustong sabihin sa kanya ang multo ni Yang Hua. Nagsalita naman bigla ang nobya ng kanyang anak at sinabi na yun daw ang pangalan ng namatay niyang nanay. Pagkarinig doon ni Yeri ay tinanong nito kung siya ba ang babaeng nagngangalang Han Yang. Nung sumagot ito ng oo ay tinuro agad nito si Mr. Kim at sinabi na ayon sa kanyang nanay ay yun daw ang kanyang biological father o totoong tatay. Hindi naman makapaniwala doon ang magbonyo kaya sinabi agad ng anak na lalaki na nagkakamali siya dahil magiging father-in-law pa lang ni Han Yang ang kanyang tatay. Dahil hindi na rin nagugustuhan ng kanyang nanay ang naririnig nito ay galit na nitong tinanong si Yeri kung sino ba talaga siya. Kalmado naman nitong sinabi sa kanila na ayon sa nabanggit niya kanina, nandoon daw siya para mag-deliver ng mensahe ng isang multo. Tumingin naman ang lahat sa kanya ng masama maliban sa tatay at sinabi na paano naman sila maniniwala sa ganun ng walang katibayan. Pero, napatingin agad sila kay Mr. Kim dahil bigla na lang itong yumuko sa kanyang pwesto. Hindi naman makapaniwala doon ang anak ng tinutukoy ni Yeri dahil ang sinabi daw sa kanya dati ng kanyang nanay nung nabubuhay pa ito ay namatay daw sa isang aksidente ang kanyang tatay. Dahil hindi na kinaya ni Mr. Kim ang kanyang konsensya ay inamin na nito na siya nga ang totoong tatay ni Yang at nanghingi na ng tawad sa lahat ng nandoon. Inamin pa nito na sobrang mahal talaga niya si Yang Hua pero maaga siyang nawala. Dahil masyado nang mahirap ang lahat ng ito para sa babae ay bigla na lang itong tumayo at tamko paalis. Doon na naintindihan ng lalaking anak na kaya pala ganun na lang ito makatutol sa kanilang kasal ay magkapatid pala talaga sila ni Han Yang. Dahil hindi ito nagsasalita ay sinigawan nito ng kanyang anak at asawa at sinabi na magpaliwanag siya sa kanila. Natigil naman ang tatlo sa kanilang ginagawa nung sinabi sa kanila ni Yeri na ang sinabi sa kanya ng multo ay pwede pa rin naman daw silang magpakasal. Pinaliwanag nito sa lalaki na ang kanyang nanay talaga ang kanyang biological mother. Pero, ayon sa kanyang narinig ay hindi niya totoong tatay si Mr. Kim. Kaya, pinaliwanag nito na anak nga talaga ni Mr. Kim ang kanyang girlfriend pero hindi naman niya ito totoong tatay kaya hindi talaga sila magkaano-ano. Kung hindi daw sila naniniwala sa kanya ay pwede daw nitong sabihin kung sino talaga ang totoong tatay nito. Pagkatingin ni Mr. Kim sa kanyang asawa ay umiwas na lang ito ng tingin at sinabi na hindi na niya ito kailangang sabihin. Pagkatapos noon ay tumingin na sa kanyang paligid si Yeri. Dahil wala na sa kanyang tabi sa wakas ang multo ay yumuko na ito sa kanila at sinabing tapos na ang kanyang trabaho doon kaya aalis na siya. Si Yeri ang sinisisi ng mga ito kaya sila nagagalit pero hindi na niya ito pinansin at umalis na lang doon. Habang naglalakad pabalik sa kanila ay sinabi nito na masarap talaga sa pakiramdam pag napagpapahinga nito ang mga multo pero mukhang nagkaroon naman ng problema ang mga iniwan nito ngayon. Pero, sigurado naman daw siya na maayos din nila ito at kung hindi ay wala naman na daw siyang kinalaman doon. Pagdating nito sa gitna ng gubat ay nagulat si Yeri nung merong tumawag sa kanyang lalaki. Pagtingin nito sa kanya ay nag-iba agad ang itsura nito dahil hindi pa rin ito nakakaalis sa lugar na iyon. Sinabi nito na kamukha daw niya ang magandang babae na hindi masyadong maganda ang ugali na nakilala niya kanina. Hindi nito napansin na si Yeri din yun kaya tinanong na nito kung pwede ba siya nitong tulungan kung paano pumunta sa Yellowstone Village. Sinigawan naman ito ni Yeri at sinabi na siya nga ang babaeng yun at tinanong kung bakit nandoon pa rin siya. Pagkayuko ulit nila sa lapag ay mas mabagal at mas maayos nitong pinaliwanag kung saan siya dadaan. Nung mukha namang naintindihan na ito ng lalaki ay nagpaalam na sa kanya si Yeri dahil baka hinahanap na daw siya sa kanila. Pero, nung medyo nakalayo na ito ay bigla na lang siyang tumigil at napayuko. Naawa ito sa lalaki kanina dahil baka wala na naman itong naintindihan kaya bumalik ito para tulungan siya. Pagkabalik nito kung saan sila naghiwalay ay nakita niya na wala na doon ang lalaki. Kaya, bumalik na ulit ito sa paglalakad pauwi at sinabi na mukhang nakuha na ng lalaki ang kanyang pinaliwanag kanina.
Bigla naman itong narinig ang isang lalaki na nanggaling sa gubat. Nung narinig ni Yeri ang sinabi nito na nawala na naman siya ay inisip nito na siya na nga ang lalaking iyon. Nung nakita ng lalaki na merong nakatalikod na babae at tinawag agad niya ito para manghingi ng tulong. Nung sinabi nito na kailangan niyang pumunta sa Yellowstone Village ay masama nang tumingin sa kanya si Yeri at galit na lang na sinabi na kung gusto niyang makarating doon bago lumubog ang araw ay sumunod na lang daw ito sa kanya. Bumalik naman na muna ang ating storya sa kanilang restaurant at makikita natin na pabalik na doon ang ating bida galing sa kanyang delivery. Bago pumasok sa loob ay napatingin ito sa taas dahil nakita nito ang isang kalapati. Nung binasa niya ang sulat na nakalagay doon ay sinabi niya na galing ito sa Chief Monk at mukhang nagkukunyari na naman ito ng fasting sa kanyang mga kasama. Pagkapasok nito sa loob ay sinigaw agad nito na nakabalik na siya. Sinabi naman agad sa kanya ng may-ari na wala doon siya Yeri dahil meron daw itong importanteng pinuntahan. Tatanungin pa lang sana niya kung ano ang ginawa nito pero bigla na lang pumasok doon ang mga tao para kumain. Habang binabati ni Gang ang mga ito ay sinabi sa kanya ng matanda na siya na muna ang magluluto sa kusina. Naalala naman nito ang order sa kanya ng Chief Monk kaya sinabi nito sa kanyang boss na yun na muna ang una niyang gawin. Sinabi naman sa kanya ng may-ari na punitin na lang niya ang papel at pabalaykan ang kalapati ng matanda. Paano naman daw niya kakayanin mag-isa ang pagluluto at pag-serve ng pagkain kung wala sila ni Yeri? Habang wala pa daw doon ang kanyang anak ay hindi na muna sila tatanggap ng mga delivery. Sa pwesto ng Chief Monk sa taas ng bundok, maririnig doon na sinasabi sa kanya ng mga tao na nagdala sila ng pagkain dahil baka magkasakit na daw siya sa dalas niyang mag-fasting. Sinigawan naman sila ng matanda at sinabi na hindi daw laro ang kanyang ginagawa kaya umalis na daw sila doon ngayon din. Naintindihan naman agad ito ng mga pumunta doon kaya nanghingi agad sila ng pasensya sa kanilang Chief Monk. Kahit hindi na nagsasalita ang mga ito ay naramdaman pa rin ng matanda na nandoon pa rin sila sa labas kaya sumigaw na ulit ito at sinabing umalis na sila doon. Bigla naman itong napatingin sa kanyang likod dahil napansin nito na dumating na doon ang kanyang kalapati. Nakita niya na meron itong kasamang papel kaya kinuha niya agad ito at binasa. Pagkakita nito na hindi na muna makakapagdala doon ng pagkain ngayon si Gang ay bigla na lang tumunog ang kanyang tiyan sa gutom. Pagkatapos noon ay sinabi nito sa mga tao sa labas na dahil nag-effort sila para magdala ng pagkain ay kukunin na daw niya yun para hindi ito masayang. Pero, walang sumagot sa kanya dahil sinunod na siya ng mga nandoon at pinabayaan na siyang mag-fasting mag-isa. Bumalik naman na ang ating storya kila Yeri at habang naglalakad sila ay tinanong siya ni Mr. Warrior kung malayo pa ba sila sa Yellowstone Village. Sinabi naman nito sa lalaki na hindi nito kailangang mag-alala dahil malapit na sila. Napatingin naman sandali kay Yeri ang Warrior dahil sa kagandahan ng loob niya. Kaya, ngumiti ito at sinabi na hindi daw niya alam kung paano siya nito pasasalamatan. Nung tatanungin na nito ang kanyang pangalan ay bigla na lang siyang tinawag ng kanyang kasama. Muntik na naman kasi itong mawala dahil sa pagsasalita niya kaya sinabi sa kanya ni Yeri na tumingin na lang ito sa kanya at sumunod. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang tinawag ng isang lalaki ang pangalan ni Yeri kaya napatingin ito sa kanyang direksyon. Nung nakita ito ng babae ay nakilala agad nito si Mr. Huang. Ngumiti naman sa kanya ang matanda at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Sinabi nito na meron lang siyang sinasamahan at tinanong din kay Mr. Huang kung ano ang ginagawa niya doon. Pinaliwanag naman sa kanya nito na normal lang na pumunta sa gitna ng kagubatan ang mga ginseng diggers. Pagkatapos nilang magkamustahan sandali ay nagpaalam na rin ang mga ito sa isa't isa. Paglabas nila ng gubat ay tinuro na ni Yeri sa lalaki ang dalawang malaking bato na nakatayo at sinabi na iyon ang entrance ng Yellowstone Village. Habang naglalakad paalis ay sinabi nito na sundan na lang niya ang daan at pag nawala siya ay tignan lang niya ulit ang dalawang malaking bato. Nung pinahinto siya ng Warrior ay tinignan agad niya ito ng masama at tinanong kung hindi pa rin ba niya iyon kaya. Napangiti naman ito sa sinabi ng babae at pinaliwanag na hindi naman siya ganon kababo.
Yumuko ito sa harap ni Yeri at sinabi na gusto daw sana siya nitong ilibre ng pagkain dahil sa kanyang mga ginawa para sa kanya. Bago pa siya makasagot ay sinabi nito na yon na siguro ang huli nilang pagkikita kaya kung ayos lang ay pagbigyan na daw sana siya nito. Napabuntong hininga naman doon ang babae pero pumayag na rin ito dahil mukha naman daw seryoso ang warrior. Dahil doon ay nagpasalamat agad ito habang tinatawag siyang Miss Ye. Nung tinanong nito kung saan naman niya yun nakuha ay narinig daw nito kanina ang matanda na tinawag siyang Yeri. Dahil hindi pa sila close ay sinabi nito na ang kanyang apelido ay Song kaya yun na lang daw muna ang kanyang itawag sa kanya. Naintindihan naman agad ito ng lalaki kaya nagpakilala na rin ito at sinabi na siya ay si Do Gim, ang vice leader ng Wind and Earth Clan. Pagkabalik sandali ng ating storya sa restaurant ay maririnig doon ang malalakas na boses ng mga customer habang pinag-uusapan ang kumalat na balita tungkol kay Mr. Kim. Dahil sa lakas ng kanilang pag-uusap ay hindi na napigilan ni Lagang ang makinig ang kanilang mga sinasabi. Nung nabanggit nila ang tungkol sa mga multo ay tinuro agad ito ng ating bida. Pagkatapos noon ay pabulong nitong tinanong sa kanyang boss kung sa tingin ba nito ay may kinalaman ito kay Yeri. Nung sinabi nito na posibleng siya ngayon ay inisip agad ni Gang na kanina pang umaga iyon nangyari. Kaya, tinanong nito sa matanda kung bakit kaya wala pa rin siya ngayon. Hindi naman masyadong nag-alala ang kanyang nanay at sinabi lang na baka meron pa itong ibang pinuntahan pagkatapos noon. Pagkabalik kila Yeri ay makikita natin na dumating na ang dalawa sa isang restaurant para kumain. Naalala naman nito ang unang sinabi sa kanya ni Gim na ang pangalan daw ng nagligtas sa kanyang kapatid laban sa mga assassin ay Mr. Rude. Nung sinabi nito kanina na meron itong malaking katawan, magandang mukha, at magaling na martial arts ay naisip agad nito ang ating bida. Pero, hindi naman daw ata yun si Gang dahil sobrang layo ng kanyang pangalan sa Mr. Rude. Habang umiinom ay makikita natin na bigla namang napatingin si Gim kay Yeri. Namula bigla ang mukha nito dahil inisip niya na sobrang ganda daw talaga ni Miss Song. Kaya, umubo ito bago magsalita at sinabi na alam daw niya na ngayon lang sila nagkakilalang dalawa. Sasabihin sana nito kay Yeri na ang sa tingin daw niya ay mahal na ata siya nito pero bago pa niya yun masabi ay dinura na sa kanya nito ang kanyang iniinom. Pagkatayo ni Yeri ay tumingin agad siya ng masama sa lalaki kaya nagpalusot agad ito at sinabi na nagbibiro lang naman siya. Pero, bigla na lang nitong sinabi kay Gim na wag siyang kakain at iinom ng kahit ano. Habang nahuhulog ay unti-unti nitong sinabi na meron daw kakaiba sa pagkain na hinanda sa kanila doon. Mabilis namang tumayo sa kanyang upuan si Gim para tignan kung ano ang nangyari sa kanyang kasama. Pero, bigla na ring umepekto sa kanya ang lason na kanyang nakain. Dahil doon ay bigla na lang umikot ng sobra ang kanyang paligid. Sinusubukan niya itong labanan pero hindi na ito kinaya ng kanyang katawan kaya napaluhod na ito sa lapag. At pagkalipas lamang ng ilang sandali ay makikita natin na wala nang malay ang dalawang nandoon. Nung nakasigurado na ang mga gumawa noon na wala na talagang malay ang dalawa ay pumasok na sila sa restaurant. Nakita agad ng iba ang katawan ni Yeri kaya nakaisip agad ang mga ito ng hindi maganda. Bago sila makalapit sa babae ay hinawakan agad ng kanilang boss ang ulo ng isa at tinanong kung ano ang gagawin nila. Wala daw silang pakialam sa babaeng yun dahil ang kanilang target ay ang kanyang kasama. Para makasigurado ay sinabi nito sa kanyang mga tauhan na tignan nila ang kanyang mukha. Nung nakita nito na siya nga ang kanilang hinahanap ay sinabi nito sa kanyang mga kasama na yun ang vice leader ng Wind and Earth Squad na si Do Gim. Dahil nagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho ay sinabi na ng boss sa iba niyang kasama na atali na nila ang lalaki. Dahil hindi pinansin ng kanilang boss ang babae ay tinanong ng isa doon kung ano ang gagawin nila sa kanya. Habang tinatali ng iba si Gim ay sinabi nito na patayin na daw nila ito para wala nang maghanap pa sa vice leader. Nung nagreklamo doon ang lalaki ay lumingon agad sa kanya ang boss dahil hindi nito gusto na hindi siya sinusunod agad. Nagulat naman ito nung bigla na lang tumama sa kanya ang katawan ng dalawang lalaki. Nung tinignan nito kung ano yun ay napansin niya na ito ang kanyang mga kasama na wala ng malay.
Pagtingin niya sa harap ay hindi ito makapaniwala nung nakita niya na ang may gawa pala nito ay ang vice leader ng Wind and Earth Squad na si Do Gim. Kahit nanghihina pa rin ito ay pinilit nito ang kanyang katawan para unti-unting tumayo. Sinabi nito sa mga siraulo na wag nilang gagalawin ang babaeng iyon dahil siya daw ang future queen ng kanilang squad. Pero, pagkasabi noon ni Gim ay bigla na lang itong nawalan ng balanse. Dahil meron pa ring epekto sa kanya ang nak-a niya kanina ay hindi pa rin ito makatayo ng maayos. Kaya, ginamit nito ang lahat ng kanyang lakas para ilabas ang mga masasamang bagay na pumasok sa kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nasuka na nito ang karamihan ng kanyang nainom at nakaing lason. Hindi naman makapaniwala doon ang leader ng mga siraulo at ang kanyang mga tauhan dahil hindi nila alam kung paano pa rin ito nakakakilos pagkatapos makainom ng sobrang daming sleeping pills. Nung nakita nila na unti-unti na ulit itong nakakatayo ay sinabi na agad ng boss na atakihin na nila ito para hindi na siya makapagpahinga. Dahil nasa panganib ang vice leader ay meron itong naramdamang kakaiba sa kanyang likod. Hindi ako sigurado kung sa kanya ito galing o kay Yeri pero merong nagsabi dito na wag na daw siyang lalabas. Dahil hindi nito napansin na nasa harap na pala niya ang mga siraulo ay bigla na lang nitong naramdaman ang kanilang atake sa kanyang katawan. Pero, dahil inutos sa kanila na dalhin ng buhay ang vice leader ay ginamit lang nila ang takip ng kanilang mga espada. Ang akala nila ay sapat na ito para mapatulog ang kanilang target pero nagulat sila nung hinawakan nito ang kanilang mga sandata. Ginamit ni Gim ang lahat ng natitira niyang lakas at makikita natin na binuhat nito ang dalawa sa ere. Pagkatapos noon ay pinaguntog nito ang kanilang mga ulo kaya nawalan agad ng malay ang mga siraulo. Dahil inisip ni Gim na wala namang laban sa kanya ang mga ito ay mayabang niyang sinabi sa leader na kulang ang dala niyang miyembro para pabagsakin siya. Ngumiti ito ng nakakaloko at sinabi na kahit ganun ang kanyang kalagayan ay kakailanganin nila ng mahigit 1 dosina para kayanin siya. Dahil sa ginawa nito sa dalawa nilang kasama ay napansin nila na tama naman ang sinabi ng vice leader kaya bigla na lang itong pam ito ng malakas. Dahil doon ay mabilis nang naglakad ang lahat ng kanilang kasama papasok ng restaurant. Wala pang 1 minuto ay nakapasok na ang lahat doon at makikita natin na nakatingin na sila ng masama sa kanilang target. Hindi naman ito inaasahan ni Gim kaya sinabi nito na hindi naman siya seryoso sa kanyang sinabi kanina. Pero, wala naman na daw siyang magagawa kaya unti-unti na nitong kinuha ang kanyang sandata. Bago mag-umpisa, sinabi muna sa kanila ni Gim na meron muna siyang kailangang malaman. Tumingin ito ng masama sa kanilang leader at tinanong kung sila ba ang grupo na tinatawag na Sun and Moon Squad. Nagulat naman sa sinabi ng vice leader ang kalbo kaya makikita natin na hindi agad ito nakapagsalita. Pagkatapos noon ay hindi na rin niya sinagot ang si Gim kaya sinabi na lang nito sa lahat ng kanyang kasama na atakihin na nila ito ng sabay-sabay. Lumipat naman na muna ang ating storya sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng ating bida at makikita natin na nagpapaslamat ito sa mga taong kumain doon. Nasa mood pa ito dahil maririnig doon na kumakanta ito habang pumapasok sa loob. Pero, bigla na lang itong napahinto nung nakita niya ang nililigpit ng kanyang boss. Hindi masaya ang matanda sa mga lalaki kanina dahil kahit nagbayad sila ay hindi naman nila kinain ang kanilang mga order. Nung nakita ito ng ating bida ay doon na siya nakaramdam ng kakaiba. Sinabi nito na isa daw itong masamang pangitain kaya meron daw sigurong masamang mangyayari. Bumalik naman na ulit ang ating storya sa restaurant kung nasaan sila Yeri at makikita doon ang mga katawan ng natalo ni Gim. Pero, dahil sa sobrang pagod ay hindi na rin ito kinaya ng katawan ng warrior kaya nahulog na ito sa tabi ni Yeri. Hindi naman makapaniwa ang leader ng mga siraulo at ang kanyang kanang kamay sa lahat ng kanilang nakita. Bagay daw talaga kay Gim ang palayaw na Steel Lion dahil nagawa niyang talunin ang lahat ng iyon kahit na nakainom siya ng sandamakmak na sleeping pills. Inisip nila kung paano kaya nila ito kukunin ng buhay kung hindi ito nakainom ng pampatulog. Pagkatapos noon ay sinabi na ng leader sa kanyang kasama na tumawag pa ng iba at atali na silang dalawa para madala na nila ito bago pa siya magising ulit.
Nung tinanong nito kung bakit nila dadalhin ang babae ay sinabi nito na narinig daw kasi niya kanina na ito daw ang fiancé o mapapangasawa ni Kim kaya meron din daw siguro itong pakinabang. Sa gubat, makikita natin na merong isang matanda na naglabas ng tubig dahil nagpapahinga muna ito sa taas ng isang malaking bato. Ang lalaking ito pala ay ang nakasalubong kanina nila Kim na si Mr. Huang. Nung nakita nito na merong isang grupo na naglalakad sa baba ay bigla itong napatingin sa kanila. Inisip agad ng matanda na meron na naman sigurong ginawang hindi maganda ang grupong iyon dahil magkakasama na naman silang lahat. Napatayo naman ito bigla dahil parang pamilyar daw ang isang babae na kanilang dala. Nung tinignan niya ito ng mabuti ay doon na niya nakita na ang babaeng yun pala ay si Yeri. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito kayang pigilan mag-isa kaya nag-isip na lang ito ng ibang paraan. Pagkatapos noon ay kinuha na niya ang kanyang mga gamit at mabilis nang tumakbo. Dahil nasa mataas siyang bahagi ng bundok ay dahan-dahan pa itong naglakad sa gilid para makababa. Pero, dahil sa pagmamadali ay bigla na lang itong nakatapak sa malambot na lupa kaya nasira nito ang kanyang tinatapakan. Bago pa ito makapag-react ay nakita na lang niya na nahuhulog na siya. Isa lamang siyang normal na tao kaya makikita natin na hindi nito napigilan ang kanyang pagbagsak at wala na itong malay sa ilalim. Pagkatapos noon ay lumipat na agad ang ating storya sa isang lugar na merong malaking bahay sa dulo ng kabundukan. Sa loob nito ay makikita natin na merong isang lalaki na pumapasok sa opisina ng kanyang boss. Yumuko ito sa kanyang harap at sinabi na nakabalik na daw doon ang ambush team galing sa kanilang misyon. Tinanong naman ng kanilang leader kung sigurado daw ba sila na ang vice leader ng Wind and Earth clan ang kanilang nakuha. Magalang na sumagot sa kanya ang lalaki at sinabi na sigurado daw sila dahil parehas na parehas ang itsura nito sa picture at inamin din daw niya ito mismo. Nilagay din nito ang kanyang dala sa lamesa ng kanyang boss at sinabi na ito daw ang gamit na sandata ni Kim. Tinignan naman ito ng lalaki sa likod ng leader pero hindi na ito nagsalita. Dahil nakumpirma na talaga ng boss na ito nga vice leader na kanilang hinahanap ay sinabi nito na hindi daw niya inaasahang pupunta ito sa kanilang lugar ng mag-isa. Pinigil naman agad siya ng kanyang kausap at sinabi na hindi daw mag-isa ang pumunta doon si Kim. Ayon sa sinabi sa kanya ng ambush team ay kasama daw nito ang kanyang fiancé. Hindi naman agad nakapagsalita doon ang boss at ang lalaki sa kanyang likod dahil ngayon lang nila ito narinig. Dinagdag pa ng lalaki na dinala din daw nila doon ang babae pero hindi pa nila alam kung ano ang gagawin sa kanya. Bago sila matapos, inutos na muna nito sa kanyang tauhan na paghiwalayin na muna nila ng kwarto ang dalawang bilanggo at hintayin na lang ang susunod niyang utos. Pagkaalis doon ng lalaki ay sinabi agad ng tao sa likod na hindi daw ito pwedeng mangyari. Sigurado daw siya na walang fiancé si Kim kaya nakilala lang daw siguro niya yun habang naglalakbay at yun daw siguro ang rason kung bakit nakarating agad ito sa Yellowstone Village ng mabilis. Pinaalala nito sa kanyang kausap na mas okay daw pag konti lang ang kasangkot doon kaya kailangan agad nilang patayin ang babae. Ayaw naman daw siguro ng boss na mangyari ulit ang pagkakamaling nagawa niya dati dahil sa mga hindi kasaling tao. Bigla namang lumipat ang ating storya sa dalawang bata na nakatayo lang isa-isang damuhan. Kaya pala hindi kumikilos ang mga ito ay nakakita sila ng isang malaking hayop sa kanilang harapan. Nagulat ang bata dahil bigla na lang nagalit ang hayop at tumakbo ng mabilis papunta sa kanila ng babae. Hindi nito alam kung ano ang gagawin kaya pinaikit na lang niya ang kanyang mga mata at tinutok ang kanyang dalang kahoy sa harap. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang naramdaman ng bata na merong basa na tumama sa kanyang mukha. Dahil natatakot pa rin ito ay dahan-dahan lang niyang dinilat ang kanyang mga mata at hindi ito makapaniwala nung nakita niya na patay na ang hayop sa kanyang harap. Bigla na lang lumabas ang lalaki na gumawa noon likod ng hayop at pinagalitan ang lalaki. Ang sabi daw nito sa kanyang kapatid ay huwag susunod sa kanya dahil delikado sa lugar na yun. Pero, ngumiti na lang ito dahil ligtas naman sila at sinabi na hindi daw talaga ito marunong makinig sa kanyang mga sinasabi. Magpapasalamat na sana dito ang lalaki pero bigla na lang nag-iba ang kanyang itsura.
Bigla na lang kasing nag-iba ang itsura ng kanyang kuya at tinanong sa kanya nito kung masaya ba siya na ganun ang nangyari sa kanya. Pagkatapos noon ay bigla na lang nagising si Gim dahil isa lamang pala itong masamang panaginip. Sinubukan nitong galawin ang kanyang katawan pero napansin agad nito na nakatali ang kanyang kamay at paa. Kaya, tinignan nito ang kanyang paligid at tinanong kung naasan kaya siya. Sa labas naman ng kanyang kwarto, pinag-uusapan ng mga bantay doon kung tulog pa rin ba ang babae. Ang utos daw kasi sa kanila ng leader ay patayin na ito at siguraduhin na huwag itong patatagalin. Pagdating nila doon ay binuksan agad ng mga ito ang pinto ng babae. Nung nakita nila na wala pa ring malay si Yeri ay mabilis na nila itong nilapitan. Tumingin ito ng masama sa kanyang katawan at sinabi na wala naman daw sinabi sa kanila ang boss kung paano ito papatayin. Pagdating ng gabi ay makikita natin na merong sugatang lalaki na naglalakad papunta sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng ating bida. Sa loob nito ay naglilinis lang si Gang at ang may-ari dahil malapit na silang magsara. Napatingin ang mga ito sa pinto dahil narinig nila na may nagsabi ng pangalan ni Yeri. Ang lalaking ito ay si Mr. Huang at pinilit pala nitong pumunta sa kanilang restaurant para sabihin ang nangyari kay Yeri. Dahil hindi naman alam ng may-ari kung sino yun ay bigla na lang niya itong binato ng upuan. Sinabi nito na dahil lagi niyang kasama si Yeri ay nakakakita na din tuloy siya ng mga multo. Babatuhin pa sana niya ito ng lamesa pero nung tinignan ito ni Gang ay sinabi nito na hindi yun multo. Ang lalaking yun daw ang kilalang ginseng digger sa lugar na yun na si Mr. Huang. Habang binababa na ng may-ari ang kanyang lamesa ay sinabi ng ating bida na hindi daw maganda ang kalagayan ng matanda. Dahil kilala rin ito si Mr. Huang ay tinanong agad ng may-ari kung ano kaya ang nangyari sa kanya. Tinignan naman siya ng masama ni Gang at sinabi na meron kasing nagbato sa kanya ng upuan kaya lalo siyang nanghina. Sumigaw naman agad doon ang matanda at sinabi na pumasok daw si Huang sa kanilang restaurant ng sugatan kaya hindi niya kasalanan ang ibang nangyari sa kanya. Bumalik naman na ulit ang ating storya sa Yellowstone Village at makikita natin na nakahiga pa rin doon si Gim dahil hindi niya kayang kumawala sa kanyang tali. Narinig nito na bigla na lang may nagsalita sa harap ng kanyang pintuan at tinanong kung tulog pa rin ba ang lalaki sa loob. Pinabuksan nito sa mga bantay ang pinto dahil inutos daw sa kanya ng kanilang boss na dalhin doon ang lalaki. Nung napansin ni Gim na bumukas na ang kanyang pinto ay bigla na lang nitong narinig ang alitan sa labas. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan na itong bumukas at nakita niya na merong paa na nakahiga sa labas. Pagkatapos noon ay pumasok na sa loob ng kanyang kwarto ang lalaki na merong dalang espada. Nung tinawag siya nito sa kanyang pangalan ay napansin agad ni Gim na iyon ang kanyang uncle. Habang inaalis nito ang kanyang mga tali ay tinanong nito kung bakit siya pumunta doon ng mag-isa. Sinabi ni Gim na hinihintay daw kasi niya ito sa kanilang napagkasunduang lugar pero nung hindi ito dumating agad ay nauna na siya doon. Pagkaalis ng kanyang mga tali ay sinabi sa kanya ng kanyang uncle na meron kasi siyang mga inesikaso at hindi na daw niya ito nasabi sa kanya bago umalis. Ipapaliwanag na lang niya ito lahat sa kanya pag nakaalis na sila doon kaya bilisan na lang daw nilang maglakad. Sa kwarto ni Yeri, makikita natin na unti-unti nang lumapit sa kanya ang mga siraulo. Hinawakan agad ng isa doon ang kanyang damit at sinabi na ang mga taong naglalakad sa gubat na walang dala ay sa dibdib tinatago ang kanilang mga pera. Kaya, pinunit agad nito ang suot ni Yeri at sinabi na totoo nga daw sana ang kanyang mga narinig. Nagulat ang dalawa dahil pagtingin nila doon ay hindi naman pera ang nakalagay sa dibdib ni Yeri. Tinanggal ito ng isa at tinanong sa kanyang kasama kung alam ba nito ang mga yon. Pagkahawak niya sa mga papel ay sinabi agad nito sa kanyang kasama na yun daw ay talismans. Kinilabutan naman doon ang dalawa kaya sinabi sa kanya ng isa na lukutin na lang niya ito at itapon. Tignan na lang daw nila ang buong katawan ng babae dahil baka sa ibang parte nito tinago ang kanyang mga pera. Nung ginawa naman yun ng siraulo ay meron agad naramdamang kakaiba ang tatlo sa restaurant. Pagkatapos noon ay sinabi agad ng may-ari sa ating bida na pumunta na agad siya sa Yellowstone Village.
Hindi naman na nagsayang pa ng oras si Gang at sinabi na bibilisan niya ito at ibabalik agad doon si Yeri. Hindi naman mapakali doon ang kanyang nanay dahil iniisip nito kung aabot ba doon ang ating bida. Inisip rin nito kung ano ang meron sa Yellowstone Village at naalala bigla na doon ang headquarters ng mga siraulong Sun and Moon Squad. Kaya, karma na lang daw siguro kung mamamatay sila doon. Hindi naman nakinaya ni Mr. Huang ang kanyang konsensya kaya nanghingi agad ito ng tawad sa nanay ni Yeri. Habang umiiyak ay sinabi nito na dapat daw ay sinubukan man lang niyang sagipin si Yeri laban sa mga nandukat sa kanya. Dahil daw sa kanya, mapapahamak doon ang anak ng may-ari at pwede pa itong mamatay. Tinanong naman ng may-ari si Huang kung ano ang kanyang mga sinasabi. Hindi daw si Yeri mapapahamak doon dahil ang mga siraulo sa Sun and Moon Squad na dumukot sa kanya ang delikado. Pinaliwanag nitong mabuti sa matanda na hindi daw pumunta doon si Gang para sagipin siya. Kaya daw sila nagmamadali ay para sagipin nila ang mga siraulong yun laban kay Yeri. Makikita naman sa mukha ng matanda na hindi pa rin ito naiintindihan ang sinasabi ng may-ari. Kaya, pinaliwanag nito ng maayos na kailangang umabot doon ng ating bida. Dahil kung hindi, magiging village ng mga multo ang Yellowstone Village. Pagkabalik sa kwarto ni Yeri ay sinabi ng lalaking nakapatong sa kanya na nahihirapan daw siyang tignan ang kanyang katawan dahil nakatali ang kanyang mga kamay. Kaya, inalis na nito ang kanyang tali dahil wala pa rin naman daw itong malay. Nagulat naman ito nung bigla na lang siyang nakarinig ng boses ng babae na nagsasabing mabait pala siya. Hindi naman agad ito nakasagot doon kaya tinanong ulit ng babae kung sinasagip ba niya si Yeri. Dahil hindi nito inaasahan ang kanyang nakita ay bigla na lang itong napatayo dahil sa gulat. Dahil sa naging reaksyon ng lalaki ay inisip ng babaeng yun na hindi siguro ito kaibigan ni Yeri. Kaya, seryoso nitong tinanong sa siraulo kung sinusubukan ba niyang saktang ang kanyang Yeri. Dahil hindi alam ng lalaki kung sino o ano ito ay bigla na lang niya itong inatake. Pero, bigla na lang itong tumigil nung napansin niya na bigla na lang nawala ang lahat ng nasa paligid. Sinubukan itong maglakad at tumingin kung saan-saan pero wala talaga itong nakita. Pagtingin naman ito sa kanyang anino ay hindi siya makapaniwala na merong mga mata na nakatingin sa kanya doon. Bago pa ito makapag-react ay bigla na lang lumabas doon ang napakaraming kamay na papunta sa kanyang mukha. Sinubukan nitong kumawala pero hindi na niya ito kinaya kaya tuluyan na siyang kinain nito. Nasa isip lang pala ito ng lalaki dahil nung pinakita ang totoong nangyayari ay nandoon pa rin ito sa taas ni Yeri. Hindi naman alam ng kanyang kasama kung bakit bigla na lang itong hindi nagsalita kaya tinanong nito kung meron ba siyang nakita. Mabilis na siyang inatake ng kanyang kasama kaya wala na itong nagawa kundi ang sumigaw. Narinig naman ito ng bantay sa labas kaya pumasok agad ito sa loob at tinanong kung meron bang problema doon. Pagbukas nito ng pinto ay hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakita. Nakita rin niya ang mga espiritu na nandoon at makikita natin na nahawa na sa kanila ang dalawang bantay kanina. Pagkatapos noon ay bigla na rin siyang inatake ng mga ito kaya nasama na ito sa mga espiritu. Sa labas naman ng headquarters, napansin ng mga bantay doon na bigla na lang lumakas ang hangin. Sinabi ng isa dito na maganda naman ang panahon kanina kaya bakit bigla na lang daw itong nagbago. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung nakita niya ang sobrang daming multo na umaakyat sa gilid ng kanilang palasyo. Hindi nila alam kung paano ito lalabanan kaya makalipas lang ang ilang sandali ay nakain na rin sila ng mga ito. Sa kabilang bahagi ng Yellowstone Village, makikita natin na kadadating lang doon ng ating bida. Tumingin ito sa kanyang harapan at nag-alala dahil parang na-late na daw kasi siya ng dating. Kaya, lalo itong nagmadali papunta doon dahil alam nito kung gaano ito kadelikado. Sa isang mabilis na iglap lang ay makikita natin na halos naging ganun na rin ang lahat ng bantay at mga bilanggo sa lugar na iyon. Pinakita na rin ulit ang isang babae na nagbabantay kay Yeri at mukhang ito ata ang may gawa ng lahat ng iyon. Hindi ito umaalis sa piling ni Yeri at makikita dito na kinakantahan pa niya ito ng lullaby.
Tumingin ito sa mukha ni Yeri at nakangiting sinabi na hindi daw siya nito pababayaan.